sabi pa natin, Lord, bakit wala pa rin akong bahay? Lord, ba't di pa rin nabili yung coaching yun? Lord, ba't di pa rin ako nakabili ng boyfriend? Uy, huwag kang bibili ng boyfriend, gusto na. Mag-rent ka lang. Parang mo okay extend. Tama ba ako? Sabi niya, oo nga. Mais ka na. Alright. Now, ibig sabihin, ito na po ang kinakaroon ko. Naka-base po ako sa Manila, hindi po ako taga dito. Dumating po ako dito after our trip sa Johannesburg, sa Cape Town, sa South Africa. 2 weeks po kami doon, and after 2 weeks, stop over dito sa Dubai. So, we decided to go out for another 2 weeks. Okay? So, by Monday, balik na po ako sa Pilipinas. So, please bear with me. This will be my last presentation in this office. Hopefully, makabalik po ako after a few months. Tama? Depende kung requestin mo akong bumalik. Tama? Bibigyan mo akong masaya. Tama? Ganun lang. Joke lang. Now, tanong ko pa. Hindi sabihin, pinultem ko na po ito. Okay? Wala na ako ibang ginagawa. Ito na lang po. Bakit? Ang ganda-ganda po nito eh. Sabi ng friend ko, pare, engineer ka! Di ba? Bakit ka nag-doon? Hindi ka ba nag-iisip? Sabi ko, kaya ako nag-doon kasi nag-iisip ako eh. Kasi ang ganda po nito. Alright? Now, parang sino po dito yung may mga anak na nag-aaral? Anak niya nag-aaral? Kasi yung kamay. Bakit nag-aaral? Nasa kamay? Ano po ma'am? Ma'am, you're saying? Hindi, may sinabi ka po. Nag-aaral ka, ma'am? Alright, ulit ka. Sino may anak na nag-aaral? Go ahead. Papaaral. Wala ka na, kapamangkin. Same thing. Parang anak ko na rin. Anong level po anak niyo? Third year high school. High school? College, high school, level. Pero po mga aso, Diyos ko, hindi may ganda. Ikaw mismo, para ka lang high school. High school principal. Right, okay, settle down please. Ma'am, we still have 2 vacancies over here. Ate, naka-UFC dito. May UFC ba dito, sir? Cage fighter? May UFC dito sa TV? Ba't wala sa hotel ko? Eh, yung TV sa hotel ko, ano eh, pantalingway, hindi umitin niya. Umitin niya. Alright, thank you. Okay, now, ba't ko tinatanong yan kung may anak kayong estudyante? Kasi at one point in time, naging estudyante rin po ako. Sino dito naging estudyante dati? Sige, nag-aaral natin. Wala na dapat pa sa kamay. Are you normal or something? Wala. Sino dito naging estudyante dati? Ito po. Hindi na ko lang kung buhay pa. Alright. Now, as a student that I am, can you settle down, please? Thank you. Alright. Okay. As a student that I am, of course, yung mga magulang ko may dialogue sa akin na ba ang pinag-aaral. Di ba na nag-aaral ka may dialogue din yung mga magulang mo sa'yo? Balak, sabihin mo, ganun ba yan? Hindi naman, di ba? Okay. Yung mga magulang ko, during the time na nag-aaral sila, may payo yung mga magulang nila sa kanila. Yung lola ko na nag-aaral, may payo yung mga magulang nila sa kanila, and maybe, that same dialogue, sinasabi natin sa mga anak natin ngayon. Ano ba yung sikat na dialogue? Ano ba yung proverbial dialogue na yan? Alam ko to. Sabi yun. Sandali lang. Ano ba gusto mo? Talagang mabilis. Uy, yun ko na. Okay, ito yung dialogue. Anak, mag-aaral ka maigi, mag-aaral na mabuti, para makakuha ng matataas sa grades, para mag-graduate mo, makakuha ng magandang trabaho. Wala ko kan magulat pala sinabi. Para makakuha ng magandang trabaho. When we say trabaho, it actually pertains to one thing, isang bagay lang. It pertains to employment. Para maging empleyado. Para maging employee. Tama o tama? Tama. Huwag ka naman. Ganda-ganda tayo sumugot. Tama o tama? Tama. Dapat na empleyado may boss? Yes. May nagdidikta? Yes. May nagpapaslodo? Yes. May bida? Yes. Ang tawag po doon ay businessman. No. Diba? Businessman.
Ma'am, how young are you? If I may ask. Oh, really? Ganda-ganda. Ano pangalan mo? Cathy, ba't medyo slow motion ka naman? Miss Cathy, usap tayo ha? Okay, you look so young kasi. Miss Cathy, at your very young age, palagay mo Miss Cathy, sino ang maganda ang buhay? Empleyado, Miss Cathy. Okay. May cotton buds pa kayo dito. Ito naman. Na-starstruck ako kay Mr. Aris. Okay. Miss Cathy, at your very young age, sino po palagay niyo po ang maganda buhay? Empleyado, negosyante. Nakita niyo ang problema ng Pilipino, ang linaw-linaw. Maganda pala yung business, eh bakit yung tinuturo natin? Take two, baka nagkamali ako ng dinig. Anak, mag-aaral ka maigi, mag-aaral ka mabuti, para makuha ng matatas na grades, para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho, makapag-apply ka doon. Is that employment? Yes or no? Yes! For God's sake, maganda pala yung business na dinaturo natin. Kaya po ako, I really admire Chinese people. Nandito ako sa Chinese. Because Chinese people teach us indirectly, and ito they don't learn. Sabi ng Chinese sa anak niya, anak, alam ka, ikit, pagkatin mo, tayo na yung osyo. Ano ba yun? Anak, alam ka, ikit, pagkatin mo, ikaw na bahala sa negosyo natin. Sino nga yung big time? Hindi na Chinese. Chinese! Because of having that type of mindset, sabi ng Chinese sa anak niya, you will never work for somebody else, but somebody else will have to work for you. Gano'n ka, lupet. Sabi mo, lupet! Lupet! Hindi, wet. Sabi natin, mas... Kaya yung batang Chinese na nag-aaral sa atin sa University Bell, tama? Nung gumraduate, sabi ng mga classmate ng Pilipino, graduate na tayo, apply na tayo. Sabi ng batang Chinese, hindi ako mag-apply. Kasi sabi sa akin, nag-business daw ako. Kaya yung batang Chinese na gumraduate, naging? Kung business ba siya, meron siya? Ano? Sino empleyado niya? Pilipino, baka yung classmate niya. Sabi kasi ng Chinese, pangalap mo, mag-i-empleyado, tutupalin ko pangalap. Tutupalin mo, pangalap ko. Are we speaking the truth here? Yes! Every single day nangyayari ang bilang sa Pilipinas sa ibang bansa pa. Kapatid, this is not to brag about it, pero I've been to more than 20 countries now. Mahigit 20 bansa na po napunta ko. Okay? Different types of people, environment, countries, situations, etc. But there's one thing in common. Chinese people are very, very, very enterprising. They're very good. Okay? Sinasabi sa'yo, they're very good. There was one time I was in, I'm not sure if it's Chicago or Nevada, nakakita ko kasi yung tondo ng tita ko, sa tapat niya ang mall. Parang maliit na mall lang. Nakalagay sa baba, nakita ko sa baba ng sabi mall, Filipino store. Ang bihira. First time ko nakakita ng nun. Ito ang tawa ako. Di ba? Pagpunta ko, nakakita ako, ang bihira. Boy Bawang. Wow! Lawrence Patis. Wow! Di ba? So, ate, magkano to? 50 cents yan. Ito, $3. Gano'n na. Sige, bumili akong pati. Excited ako, di ba? Oo. Ikaw na kaya. Ito na. Ito ang kinaisan pa kayo dito. Nagkama ang dalawa to. Ito ang 999. Okay? Pambira sa... Pilipina naman yun kasi sa akin. Pilipina siya. Ate, bayaran ko sa ito. Ako, saan mo mabayaran to? Doon. Pagdating sa cashier, yun na pala may-ari. Chinese. Guess what? Chinese. Tama? It's about time for us to learn. Kaya po, pag tinignan mo po yung top 20 billionaires ng Philippines today, anong pangalan nakalagay doon? Si, Tan, Gokumuway, Kaktiong, etc. Ang wala ka ata makikita ng bilhin doon na mga bato-balani, mga gano'n, mga agaw buhay, sumalangit nawa. Wala. Parang foreign sounding, so which will set fast. Tama? Tignan mo ha, ay yabang, nalilito lang ako, hindi ko na alam kung bansa pa natin ang Pilipinas, nalilito lang pa ako seriously. Hindi ko na alam kung bansa pa natin yan. Tignan mo, ang yabang natin. Philippine Airlines, Asia's first airline. Tama o tama? Tama. Sino mayari? Lushutan. Matanggihan niyo ba yan? Hindi. Okay? McDonald's sabi na happens to be the #1 fast food chain in the world. Yes, I will have to accept that. Pero sa Pilipinas, dinalo siya ng isang insekto. Ano yun? Jollibee. Bubuyog. Tama? Pambihira. Nagpunta ka ng Hong Kong, may Jollibee.
Dito may Jollibee. Diba? Tanong, sino may-ari ng Jollibee? Si Mr. Tony Tan Cactiong. Cactiong. Kapampangan hindi. Kapampangan hindi. Hindi. Diba? Yun nga sinasabi ko. It's about time for us to learn, for us to understand na magandang buhay na gagaling sa business. Employment is good. Okay? 99% ng tao dito employees. Employment is good. It will feed us. It will clothe us. It may shelter us. Pero that's about it, kapatid. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Kasi, I really understood it na pag tumayo ako sa kalsada at pag may dumamagin ng kotse, napapagalan ako. Yes. Diba? Tanong, palagay niyo po, ang may-ari nun, empleyado ng Shante. Minsan naglalakad ako sa isang village, sa kakita ko ng isang bahay, wow! Ang laking ganda. Palagay niyo, ang may-ari nun, empleyado ng Shante. Kapatid, check, ano mo ginagawa natin? Ito. Diba? It's about time na gawin natin ito. I'm not asking you to resign from your job. At sinasabi ko lang, dagdagan mo lang. However small. Diba? Dagdagan mo lang. Now, question. Pagpa sa Pilipinas at tinda ako ng isaw, business ba tawag doon? Yes or no? Yes. Yes! Diba? Pag ano ko doon, kunyari, nagpapasalod ako. Business ba yan? Yes or no? Yes. So, naiintindihan niyo na po yung business. Taas kami na may business sa Pilipinas at saka dito. That's good, thank you. Good. Taas kami na walang business. Hindi niyo palang buhay niyo? Ikaw ate, may business pala. Ate! Huwag mo titigilin kasi niya! Ate! May request na ako, nagdarang ngiti mo eh. Ha? Tali mo naman yan. Pwede. Ayan, ngiti ka sa kanila. Ayan. Ang dali ba? Tignan mo may... Ano pangalan mo ate? Makikita mo kay Miss Lizelle ang larawan ng kahirapan. Eh, ito yung umakit. Pati alam mo rin kinakain. Sa bubaya, kinain. Palagpakan ka. Bakit po ang vast majority ng Filipino, about 95% of Filipinos today doesn't have business? Bakit? Anong problema? Kasi, sagot po kami yan. Walang kapital. Yun lagi na kong naririnig. Walang pera, walang kapital, walang puhunan. Alam niyo pa, nagkaroon na isang international quiz sa Canada attended by delegates from about 30 countries. From elementary level to college. International quiz B. Ang moderator, syempre, Canadian. Diba? Tinanong yung batang Chinese, 6 years old yata. Sabi nung moderator, sa bata, what is the capital of the Philippines? Alam mo sagot ng Chinese? Walang kapital Pilipinas, puro utang. Tignan mo pa nito. Kasi tayo mismo Pilipino nagsasabi, wala tayong kapital. Diba? Okay? Kaya, alam, madali pong ma-distinguish ang tao na big time at hindi. Ang Chinese sa Pilipino. Ang Pilipino pag nagtanungan, ang trabaho mo? Ang Chinese, pag natanungan, ano na yung costume mo? Nagkaintindihan po? Yes. So today, dapat mag-business tayo. You know what? After being nag-discovery for more than 6 years na, I can't understand ang problema ng Pilipina kaya siya walang business. Hindi naman pertaining to money, capital, pera, puhunan, monetary, hindi. Ang problema niya, pag-iisip, mindset, understanding, knowledge, para dahil kukote. Papatunayan ko po sa inyo, ha? Okay? Remember, Pilipino po ako. Tama? Pare-parehas po tayo. Pag-alas 12, Pilipina na po ako. Depende sa oras yan. Tama? Okay. Now, papatayan ko sa inyo. May pamangkin ako high school. Sabi niya, Tito Kanto, wala kaming science subject. Kaya text ako ng text. Nilalapit daw siya ng katabi niya. Sabi niya, bakit? Paload nga. Magkano? 10 pesos. Niloadan niya ng 10. Sinigil niya ng 12. Is that business? Yes! Mabuti ba yung bata na isa sa pagprisa sa langis sa negosyo? Samantalang yung bag natin, yung wallet natin, yung pusa natin, mayroong 2,000 dirham. Sinasabi mo, wala kang pera, kapital, pupunan. Are we learning? Yes. It's about time for us to learn. It doesn't have to be you shelling out 1, 2, 3 million pesos for you to be able to start your own business. Hindi! Di ba? Mabuti yung bata sabi niya, 10, gagawin kong 12. 12 magiging 15. 15 magiging 20. 20 magiging 30. Eventually, yun ka naging 1 million.
Kapatid, kung gusto mo mag-start na negosyo with 1 to 3 million pesos, kailan pa darating yun? Kailan? Namatay nga yung Pilipino, hindi nagka-business. Today, we will talk about business that you can actually do. Kaya mo to. Kaya mo to. Ma'am, what's your name? Yuko? Ano ba talaga? Yuko nga. Tingnan mo, talagang Japanese, Yuko nga. Hi! Miss Yuko, baka sabihin Miss Yuko. Ngayon lang tayo nagkita, sasabihin mo kaya ko ito, di mo lang kilala. Diba? Ma'am, ngayon lang ba tayo nagkita? Ngayon lang tayo nagkita. Sure ka? Di ba tayo naging mag-conductor or something? Dali lang. Kalbo ko pa nun. Tama, ikaw nga yan. Magaling yan eh. Tama? Miss Yuko, ganito. Kahit kailan tayo nakita, sasabihin ko sa'yo, you can actually do this. Kasi if you will go to our head office in Manila, makakakita ka doon, puto lang kami kumikita. Ang liit ng isang paa, polymective, hinihila yung isang paa. Tama? Makita mo ang kinikita. Sa dirhams ha, mga 5,000 dirhams per week. Okay? Makakakita ka doon sa Paquito vendor for 10 years na pag naubos yung sampagita niya ng maga, bumibili siya ng ice drop para ibenta sa kalsada. Ngayon may condo, may house and lot. Incidentally, bulag pa isang mata nun. Wala akong nakitang bulag dito. Wala akong nakitang pilay. Tama? If those people were able to do it, I don't see any bit of reason why I cannot do this. It's just a matter of saying yes or no. It's just a matter of telling yourself, I can do this business. It's a matter of having that positivity within you. Kalimutan na natin yung negative. Huwag mo nang sasabihin, hindi ko to kaya. Huwag mo nang awayan ng sarili mo. Huwag mo nang sabihin, wala akong pera. Remember, what you say, what you think, you magnify, you attract. Okay? What's in here can have it here. Thoughts becomes things. What you think, manifests and magnifies. Tama? Kaya huwag mo nang sasabihin yung mga negative. Before we actually start, dapat punin muna natin ang positivity ng kwarto. Yes. Okay lang ba yan? Yes. Ano pangalan mo, ma'am? Shiner. Shinet. Shinet. Anak ko ba ng shit? Shinet. Kamag-anak mo si Spraynet. Tsaka pisa mo si Fishnet. Tatagit na nga. Okay, punin mo natin positivity yung bata. Sabihin mo, magbe-business ako! Mag-business ako! Dapat may gano'n? Ano ba? Hindi ko marami. Marami. Hindi ko sabihin na maraming business. Ano ba may isip niyo? Ito, over mo nga ito. Over ko ito. Makasalanan eh. Over kita. Sa taas mo na sa sakto ng babae sa taas. Limit ba sa kabilang mga kaibigan? Okay. Uli, magbe-business ako! Kaya ko to! Yayaman ako! Positive ako! Positive ako! Shane, positive ka ba? Buntis! Buntis ka! Puso ba talaga dito yan? Yung kaibigan ko si Senate, sabi niya, delay ako. So today, magkukwentuhan tayo ng business. Kaya mo to. Game ka na ba? Game na! Game na, gano'n. Game ka na ba? Game na! Gano'n, para ka ng disa na. Game na, gano'n. Kawin ako nito. Okay ka lang, Shanet? Magintag na, Shine na. Okay, so business ay business presentation. Sabi mo, business presentation. Hindi ito employment orientation. Ang empleyado, dinidiktahan kailan gigising, kailan kakain, kailan makita yung family, kailan mag-FB, kailan mag-text, kailan nahawakan ng cellphone. Ang negosyante siya nagdidikta ano gagawin niya sa buhay niya. Choice mo. Didiktahan ka, ikaw magdidikta. Choice mo. No offense, man. Pangalan ng company ay Real Business Club International Incorporated. Okay? Sir, first time po, sir. Sir. Ano po kayo? Ma'am o sir? Sir Art. Ang mga art talaga lalaki yan, sigurado ka dyan. Ay, syempre. Boses pa lang, patay na. And did it my way. Kasi lahat ng kilala kong art playboy eh. Yung isa playgirl. So Art, saan po kayo sa atin, if I may ask? Negros, saan po doon? Kailan kayo
nagpunta sa Bacolod? 2008. Naku, kumakain po ako sa Nenas Bet. Alam niyo po yan? Nenas Bet. So may Manukang Country. At nasa inyo na, i-announce ko nasa Bacolod ang pinakamasarap na cake sa buong Pilipinas. Conscious basis Bacolod. Nakakain na, marami ako nakain ng cake siyempre. Pero sa Pilipinas, nandun po yung Kalea. Wala nakakalam ng Kalea. Kalea sa Bacolod. Sobrang sarap ng cake doon. Kapatid parang punta kang Bacolod, huwag kang aalis doon na hindi mo pinuntahan yung Kalea. Okay? Umarumari ka mga 4 na slice sa ibang klase. Sarap. The best yun. Buong Pilipino, nilalahat ko na. Pati yung mga Shangri-La, inadamay ko na yan. Sarap ng Kalea. It's very good. Tama? Kwento ko sa inyo. 4 kami. First time ako pa-order. Tigat isang slice. Sa akin, 2. Magkakaiba kami magkaibang flavor. Pag hain na gano'n, sabi ko, ako muna titikim. Tinigip mo ang kanya. Naku, sarap-sarap. Ito na lang in-order ko. Yung kabila, naku, sarap din ito. Pagkano ko, meron na to. Pag-take ko sa cake ko, kalahati na sila rin pala gumagano sa cake. Nga kayo. Kapag i-advertise. Pumalo mo na ito, Kalea. Okay? Restaurant, dalawang outlet nila. Hindi ako taga-Bacolod. Nagpupunta lang ako doon. Ang sarap dun, sir. Sobra. Sarap dun, sir. Right. Okay. Ang pangalan, ulit natin. Na ano ko eh. Kasi nang kumakain ako doon, meron akong pa-holding hands kaya hindi ko makalimutan. Ang pangalan ng Art. Okay na, meron. Okay. Ang pangalan ng company ng Business Club International Incorporated. Sir Art, when we say club, ano yung pumapasok sa isip niyo pag sila ng club? Alam ko na. Alam ko na, sir. Alam ko na, may spotlight, di ba? So yung mga gumaganyan ganyan. Hindi yun. Ito naman. May ganun ba dito? Meron ba? Meron. Sabi niyo, doon ako tatrabaho eh. May gumaganyan. Okay. Ano po ang club? Go, anong club? Organization. What else? Samahan. Ano pa? Grupo. Asosasyon. Sabi ng English teacher na kausap ko, conglomeration. Tama? Conglomeration. Pangalan, sir? Alam ko na kung ano nasa isip mo, ibig sabihin ng club. Federat niya. No? Madinis ko din ng pamilya mo yan. Okay? Ibig sabihin ng Royal po isang samahan ng mga negosyante kasi the cover really believes na yung buhay na maganda magagaling sa business. Employment is good, dagdag mo lang na negosyo. This company started 2006. Simula siya 2006. At ang maganda, after 5 years in operation, nag-celebrate po tayo ng 5th anniversary sa Araneta Coliseum. Take note of the date, May 28, 2011. Okay? Nag-celebrate tayo ng 5th anniversary, May 28, 2011 sa Araneta Coliseum, attended by thousands of people. Incidentally, isa pa po ako sa mga MCs doon. Alright? Ang maganda, May 28 yun. Kinabukasan May 29, can you move over to your right, please? Okay. Yeah, thank you. Now, that was May 28, 2011. Kinabukasan May 29, 2011, nasa Jari tayo. This is in connection to the question if this company is really legitimate or not. Alright? Kinabukasan nasa Jari tayo. Dated May 29, 2011, Philippine Star. Ayan, nakalagay sa Jari, Royal Business Club National Parade Steer to higher gear this 5th year. At ang bumati sa atin, tignan niyo po, unang bumati sa atin ay yung mayor ng Quezon City. Yung nagbigay ng mayor's permit. Ha? Touchscreen, hindi napansin, touchscreen. Ha? Number 2, bakit? Number 2, yung pinuno ng gumagawa ng batas, yung speaker ng Congress. Diba? Touchscreen dito. Bakit? Hindi na alam. High-tech ang Dubai, alam niyo ba yan? Number 3, yung pinuno na nag-approve ng batas at gumagawa rin ng batas, Senate President. Number 4, Vice President ng Pilipinas. At number 5, si Pinoy. Tanong, legal o legal? Legal! Para po tayo, legal naman ba rin? Ate, hindi ko mapalakpak. Ang ganun. Ate, ikaw lang mag-isa. Palakpak. Palakpak, ate.
Gusto mo may sarili ka pa? Ay, anak, tatagal tayo. Gusto mo may sarili ka pa? Ang dami yan. Alright, tuloy tayo. Ako makibasa niyo nga po. Nababasa niyo ba? Bakit dala pa yung diary niya? Nakalagay dyan, nagpapasalamat kami kay Royal sa pagbubukas ng isip sa mga Pilipina na magkaroon siya ng negosyo. Ganun kasimple lang yan. Nagpapasalamat ang Malacanang. So, we're very much legitimate. Alright, now, ang philosophy natin is helping people is our way of life. Somebody gave this to me yesterday. Itong shirt na to. So I decided to wear it now. Tama? Nakakatawa itong shirt na to. Kasi andin yung flag. Yun po. Tapos sa likod, yun, yung ating philosophy. Helping people is our way of life. Kasi po, sa Royal po, para umunlad ka, wala kang choice kundi tumulong. Palapakin mo naman yan. Ng Royal. Baka chewing ko, tama? Baka ninong mo. Hindi natin alam. Ang may-ari po ay si Mr. Ricardo S. Castañeda. Okay? Siya po ang may-ari ng Punchline, Laughline, Metro Comedy Bar, meron siyang 7-Eleven, meron siyang malaking restaurant sa Timog, and a whole bunch of other businesses. Ibig sabihin ang may-ari ng Royal ay big time. Sabi mo, big time. Big time. Okay ka, kuha niya. Ang galing. Yung alas si ate, hindi. Baliktad kaya ate, sabi natin, big time. Yung kabila, isip mo ng konti. Alright, try natin. Now, siya po ang founder, CEO, and chairman of the board. Equally important to mention is our president, Mr. Julius Alan Nolasco, CEO and also the director. Alam niyo, yung presidente natin is so young, he's only 31 years old, bearing wisdom, the understanding, and knowledge, sobrang galing. So I would say you're in good hands with Royal Business Club. Palapakan mo naman yan. Guilty ka, ha? Sabi, makalapang ako, Kita. Tama? Oo nga! Dalawa na. Tranquila, sir. Dalawa. Susunod, ikaw na, sir. Delikado. Kaya nga. Okay. Now, ganito po. Okay. Now, every time I do a presentation, honest po ako, hindi kita bubula, hindi ako magsisinungaling. Totoo lang po sasabihin ko sa inyo. Ang Royal po ay nag-occupy ng isang building sa Quezon City, which serves as our headquarters worldwide. Okay? Sa may Quezon po, about 5 stories sa isang building, nagre-renta lang tayo doon. Hindi natin pag-aari yun. O yan, honest ako, hindi kita bubulahin. Pero sa pace ng growth ng Royal, hindi na tayo kasya. Hindi. Sa totoo lang, every time I go there, talagang jump pa kang tao. Lalo na kung weekends, Friday, Saturday, Sunday, hindi po ganito. Masyadong kukunti ito. Okay? Doon, sa presentation, 3 ganito. Napakadami ito. 3 sessions pa everyday, ha? 3 sessions. Sa Sunday, sabayan yun. Ang daming tao. So the company decided to acquire a property across Quezon Avenue, Quezon City. Bumili na po tayo ng building sa tapat. Gano'ng kalaki? Times 10 ang ina-occupy natin ngayon. Around 7,000 square meters of floor area. Okay? And hopefully by June this year, mag-transfer na tayo doon. Ang halaga, hindi bababa sa 350 million pesos. Ito po yung ating bagong-bagong building. Palapakan mo naman yan! Now, pasensya na kayo, naka-rubber shoes na ako. Kasi, kanina sa hotel, sabi sa akin, John Lloyd, ikaw ba yan? Kaya nalagay na lang. Binigyan mo 10 dirhams na agad. Bakit? Ganda ng dimple nito. Parang pusot lang yan. Joke lang. Alright. Kasi, naglakad-lakad ako dyan sa mall. Kaya lang, sakating pa ako, nalakad ako ng lakad. Kasi ito, hindi ako regalo ng wheelchair. Alright. Now, marami natin tayong opisina sa buong Pilipinas. Tama? Kaya yung Bacolod, wala pa tayo doon, pero sa Iloilo, meron po tayo. Okay? Saan province, ma'am? Davao, meron po tayo. Davao? Okay, ma'am. Davao din. Okay. Sure, tama kayo, di ba? Okay, si ma'am, saan kayo? Bacolod? Uy! Bacolod! Sir, ito yung show mong hinahanap na. Ang mahira. Buhay nga naman. Okay, ako na po. Tama na po. Okay, at ang buong Pilipinas ay makakaranas sa pabugso-bugsong bagyo. Dulot ng pagpapala ng Panginoon through Royal Business Club. Palapakan mo doon tayo! Now,
Kauna-unang marketing company sa Pilipinas, 100% Filipino-owned, na nagbukas ng opisina sa labas ng bansa. International office. Legal pong sinasabi ko, legal ha? Okay? Kaya kung may mga tao na sabihin, may office kami dito. Kolorum yun, delikado. Tama? Sa atin, very legitimate. Meron po tayong office, saan po? Diyan lang po, sasakay ka din ng bus, okay? Dito, malapit lang po dito yan, no? Sa Taiwan po, no? Taiwan lang po. At meron din po tayong office. Kilala niyo po yung flag na yan? Yes. Alam mo yung flag na yan? Gurado ka? Meron po tayong office sa UAE. Alam mo kung saan ang office sa UAE? Hindi. Ito nga yan, nakaupo ka na nga. Kanina ka pa, ha? Ito nga yun. Para kayong babae ng isang kabayan ko. May office po tayo dito, sabi sa akin. Saan? Nakaupo ka na nga. Tama? Paki-silent mode po yung phone. Salamat po. Alright, ito nga po yung office natin. Nakaupo po kayo somewhere dito. Dito. Yan, banda yan. Tignan niyo po yung daliri ko. Alright. Now, basically, ang role is ang company na nag-offer sa atin ng number 1, pampahaba ng buhay. Tama? Number 2, mang-healthy na inumin. At number 3, paborito natin namin ni Sir Art, syempre, mga pampaganda. Tama ba, Sir Art? Talagang bibigyan kayo, Sir. Tama? Ngayon, may nakita akong article about 3 years ago. Gusto ko i-share sa inyo itong article na to. Kasi itong article na to, na-shock ako. And I want everyone to read this. Ang hindi magbasa nito, hindi maliligtas. Basa. Ate, hindi ka nagbasa, di ba? Hindi! Sa isip! Ate, basahin mo to. Go! Kasap ko dito. Go! Ayun, tama. Ikaw kasi sa tenga ka magbasa. Diba? Nakalagay dito, Cancer Universal Cure by 2010. Sabi ng World Health Organization. Hindi ako nagsabi. Diba? At ang magkaka-cancer na by 2010, na nagka-cancer na nga. Tapos ito eh. Alam niyo kailan po? Konti lang naman. Ilan po? 1 million. Nakakatakot ba yun, ma'am? Itutuloy ko babasahin ko. Tignan niyo ba? Cancer deaths are expected to reach 7 million. Tapos na yun eh. Nagka-cancer. Namatay na yan. 2010 ba yan eh. Ang forecast for 2030, alam mo kailan? 15 million. 15 million yata. Tanong, nakakatakot ba yun, ma'am? So, totoo lang. Kasi pag may cancer, di ba yung salitang, pag sinabi nila may cancer ka, ano nakakad no? Depressed ka na, tama? Parang lalo na aggravate yung sitwasyon. Yeah, di ba? Parang sentensyado na, tama? Okay? Now, bakit ang dami-daming tao nagkaka-cancer? Bakit? Alam niyo po ba lang? Kasi kung tayo to, tama? Mukhang nakasalubong mo kanina tayo. Kamukha nga, no? Kung tayo to, maraming factors po ang nagtutulong-tulong para magka-cancer tayo. At sigurado po ako, ngayong araw na to, tinamaan natin yung ilan dyan. Sigurado ako dyan, Miss Yuko. Tama? Pasagot po kayo, ha? Nakalang pa tayo ng polusyon ngayon, yes or no? Yes! Ito, mas kayo sa labas, di meron na. Diba? Next, naarawan? Yes! Alam niyo ba ang araw dito? Sobrang init? Yes! Diba? Ang buti nga ngayon, malamig eh. Last time nandito ako Ramadan. So, sunog. Tama? Ulitin natin, nakalang ng polusyon? Yes! Naarawan? Yes! Nag-laptop, TV ng cellphone? Yes! Nakita mo yung asawa mo? Yes! sabi Eto pinaka sama kita FB ya. Eto pinakamatindi. Nakita mo yung biyanan mo? Oo ka naman. Parang wala kang biyanan ako. Maswerte mo naman. Congratulations. Tama? Lahat. Sana nakita niyo mukha ng sa buho. Parang may hinanakit ka sa buhay. Tama ba? Parang may gusto kong... Parang may pinaghuhugutan ka. Okay, may mga ano dyan, ha? So lahat po na ito ay nagtutulong-tulong para yung healthy katawan natin masira down to the cellular level. Pag may depresya cells, ang tawag cancer. At ang tawag may cancer, karamihan sentensyado na po. Di ba?
Now, nakakita kayo ng balita na may cancer. Ang ginawa ng pamilya, pinilit gamutin, naibenta ang lahat, etc. etc. Na yung pinaghirapan na ubos, tumalay din. Kung mangyayari sa atin yun, siyempre, ganun din ang gagawin natin. Alam naman sabihin mo, sige, patay mo na yan, okay lang. Hindi naman pwede yan, di ba? Kaya sinasabi natin, mas maganda, i-prevent na natin ang cancer from happening. Mas maganda po ba yun? Yes or no? Yes! Definitely. Kaya sinasabi ng Rel, lahat ng gagamitin natin produkto, internally at externally, dapat pa rin pampahaba ng buhay. Ang takaw pa naman natin sa isaw, tama? Sa helmet, Adidas, sigarilyo, alak. Naintindihan ba? Papausap, hindi pa tayo nagtatakot ng gano'n. Ninigarilyo. Kung hindi ka man naninigarilyo, yung katabi mo naninigarilyo. Second hand smoke, mas malala yun. Tama? Kaya maganda, yung mga produkto po natin, yung mga produkto natin, lumalaban sa lahat ng yan. Kasi ang produkto natin, may tinatawag na antioxidants. Sabi nga ng isang magaling, antioxidants against cancer. Ang lumalaban dito, ito. So kung meron po tayo sa katawan nito, hindi tayo basta-basta tatabla nito. At least may lumalaban sa loob. Hindi masyado tayong vulnerable. Now, yung thought na yan, yung idea yan, alam na ng mga higating companies ngayon. That's why, little by little, hindi nyo napapansin, yung produktong binibili natin, dinadivert na po sa wellness, hindi mo lang siya napapansin. Okay? Let's take for example, sa Manila, may C2. Tama ba? Alam mo yun, ma'am? Yes. Yung C5, ano, karsada po yun. C4, sa may Caloocan may C4. Okay? C2. Iced tea. Tama? May counterpart yun. Ang pangalan, 1T. Yung 1T, meron ng grape seed extra. Cell Protect Antioxidant. Tama? Isa pa, di ba, nagano tayo yung Cobra, sa Manila, yung Cobra, pagpalakas. Meron na po yung ginkgo biloba for mental alertness. Di ka antok-antok. Ha? Now, yung pineapple juice sa Manila, sabi ko na yung brand, Del Monte. Di ba? Kinargahan ng pampasexy, L-carnitine. Tinawag na fit and right. Okay? Kaya sabi ng mga higanting companies ngayon, just like Nestle, choose wellness. Sabi ng Robinsons, wellness generation na ngayon. So presenting our line of products. Isa-isahin ko pa. First, meron tayong Prime. Ang katawan natin nangangailangan ng 7 to 13 different types of fruits and vegetables every day. Nasusundan mo ba yun, ma'am? 13 klaseng gulay prutas every day? Hindi. Hindi. Yung misis ko mga Ilocana. O bakit may gumanon? May gumanon, no? Yung misis na pala yan. Si Sir Art po yung gumanon. Palapaka. Hindi na po ako 26 kung makati naman kayo. 26 and a half na po. So yung gusto makita ko mamaya, Rob 604. Okay? Now, ito po, ang kombinasyon nito, maraming prutas at gulay. Naghalo-halo na po yan. Okay? Na meron din tayong spirulina. Ang spirulina, times 1,000 ng gulay. O sa hindi ako naintindihan, explain ko pa po. Kung kukutsarahin ko to, kung kunyari lang kukutsarahin ko isang kutsara nito ang katumbas 1,000 kutsara ng gulay. And hindi na po. Yan po ang baon ng astronaut sa ere. Kasi compact and complete. Isa pa, yan po ang binibigay ng United Nations sa mga malnourished tao sa Africa. Yung, di ba nakakita ka na yung sobrang mamabait na pa yan sa Africa yung mamamatay na? Ito ang binibigay ng United Nations. Nakaka-recover fully healthy life because spirulina happens to be the world's healthiest superfood. Napakabait ng Panginoon natin. Alam po kung saan gawa yan? Gawa lang po yan sa isang klase ng lumot. Algae. Tama? Sa klase ng lumot. Baka napag-uwi sa Manila, makakita ka ng kanal, may lumot. Hindi yan yan. Hindi yan, Mayos. Hindi yan, Makita mo yung aquarium mo, Di ba na? Labo-labo na ako ito. Daming spirulina nito. Hindi yan, Mayos. Alright. Meron din po tayong glutathione. Ayan. Okay. Miss Yuko. Ano sabi ng English sa glutathione? Ito raw yung pa? Puti. Yan din ang alam ko Yun din ang alam ko puti. But it actually goes beyond that. Ang glutathione ay ginawa primarily para tulungan yung mga atay natin na magtrabaho. Ang atay, basurero. Kung may katulong siya, mas madaling malilinis yung katawan natin. Ang nakakalungkot lang po dito, may dalawang side effect na nakakalungkot, Miss Yuko. Lilinis ka ang katawan mo, may side effect naman. Ang side effect, puputi ka, tsaka kikinis kayo ng side effect. Hindi ka nakikinig May sinasabi si Miss Yuko, sabi ni Miss Yuko, dapat free taste.
Miss Yoko, dahil alam ko ikaw lang naman talaga nakikinig dito. Sila lahat hindi. Bibigyan ka ng free tips. Sorry na lang sa inyo. Kaya nakikinig eh. Ma'am, puputi ka agad dito. Do not eat. Yan mo to! Now, ano pangalan ma'am? Miss Lady. Ang babae na. Eh nga, pagbabae ngayon. Very normal or something. Okay, ito. Miss Lady, may na-discover kami dito ng mga members. May technique para pumuti ka agad. Sobrang puti. Kagad ha. Ilalak mo isang bote. Mamumuti ka para dito yun. Nakikita mo pa nung uunat ka pa. Tama? Una na. Alright, now, tuloy po natin. What if ang kausap ko, puti-puti na? Alokin ko ba ng glutathione to? Baka sabihin niya, puti-puti ka, baka sitro na ako sa glutathione, di ba? Ang i-offer natin sa kanya, glutathione pa rin, pero kakaiba. Ito po yung tinatawag ng pinkish glow. May glutathione din for the liver, and the thing is, meron siyang lycopene na makikita mo sa tomato. Ang lycopene po, anti-cancer din yan. At the same time, meron siyang red pigmentation, kaya ang effect niya is more on pampa pula, pampa pink. Parang naka-blush on or naka-rosy cheeks, parang ganun. Diba? Pero kung nyari, yung pinsan mo, gustong pumula, ayaw namang bumili, may parang pa tayo doon, sampalin mo na lang, pula rin yan. Mga dalawang dikita, okay na yan. Diba? Diba? Ganun lang yun. At least makakatibig siya in fairness, diba? Okay, now, meron tayong Royal C. Pag ang katawan ng tao, may tinatawag ng pH level. Okay? Pag ang pH level ng katawan ng tao ay below 7, he is considered acidic. Yun ang sikmura, mga ganun. Pag acidic ang katawan ng tao, madaling magkasakit. Pag ang pH level niya above 7, mga 8 or 9, he is considered alkaline. Pag alkaline ng katawan, lumalaban sa sakit. This will actually make our body alkaline. Meron tayong fish shake. Ang fish shake ay may L-carnitine, nagpa-burn siya ng fat, at kinakonvert niya sa fuel. So I feel energetic. At the same time, may green tea extract, powerful antioxidant. Sa madaling salita, ito ay bagay sa mga tao na dapat magpa-slim. Hindi naman ako magpaparinig. Magpa-slim. Magpa-slim. Laklak. Display paint siya. Mga ganun ba? Ganun ba? 5 na lumabas siya? Ang tanong, ang pumasok ilan? Kasi ganun tayo pag lumalabas na may iguagan ng konti. Ayun. Tama? Ganun. Now, meron din tayong recall. Ang recall po primarily for the brain. Kasi let's face it, habang may edad po tayo, bumabagal na to. So we need to feed our brain every once in a while. May ginkgo and taurine for mental alertness. Ang problema sa ating panay, pinapakain natin. Pakainin naman natin po yung utak. No? Okay. Now, meron din tayong rapeseed. Rapeseed is good for the heart. Hindi nyo ba? For the heart, for the blood, and for the blood vessels. Kaya kung may kilala kang anemic, or what is this, yung high blood, this is very, very good. Okay? Now, meron din tayong diet watch. Siyempre, alam niyo po ba, nasa 100 Pilipino, ang diabetic around 55. Medyo kalahati ng Pilipino ngayon diabetic. Kasi ang Pilipino napakatakaw sa kanin. At ang kanin na nagiging? Sugar. Anong pupo? Sinasabi na. Oo nga, nagiging pupo nga. Naiintindihan ko yun. Pero, oo, di ba? Okay, nagiging ano siya, glucose. Glucose is a form of sugar. Excessive sugar will lead you to diabetes. At nakakatakot po ang diabetic, ha? Nakakatakot po, hindi nyo alam. Ang diabetic, maraming komplikasyon. Ang diabetic na tao, unti-unti nabubulag. Nagkakaroon ng glaucoma, eventually blindness. Isa pa, mga lalaking diabetic, hindi na sumasaludo. Tama? Kaya nung nalaman ko yun, lumaklak po ako nito. Kasi ayoko mabulag. Ayoko mabulag. Ano ba inisip niyo? Ayoko mabulag. Siyempre, isa naman. Tama? At ang diabetic po, alam niyo po ba ang diabetic pag nasugatan, pinaputol na lang? Ay, hindi mo alam, ma'am. Seriously, hindi mo alam? Oo nga, diabetic nga. Alam naman diabetic. Ay, sorry. Ang diabetic pa nasugatan, pinaputol na lang. Kunyari, ang diabetic nasugatan dito, pinaputol dito. Pag nasugatan dito, pinaputol dito. May nakataong diabetic sa amin sa Pasig.
Naawa po ako kasi kumulaan ako. Nakita ko talaga yung sena, naiyak ako nun. Diba? Nasugatan dito, pinutol dito. And he survived. Malapang! Alright, tuloy. Now, isa sa mga paboritong produkto itong Fiber Age. Para sa akin para sa akin. Nasa top 5 to ng pinakamalupit na produkto ng Royal Business Club. Nasa top 5. Alright? Now, pakita ko sa inyo yung itsura po nito. Para siyang dinurog na balat ng palay. Tingnan niyo pa. Ito naman, wala pang lumalabas sa akin. Okay, tingnan niyo po. Ayan. Ayan. Yun po. Wala naman si Mike, no? Yun. Ayan. Now, ito po. Donation ang tawag dyan, donation. Ito po, hinahalo sa juice sa gabi. Okay? Hinahalo sa juice sa gabi. Mga isang kalahating kutsara sa juice sa gabi. Okay? Before bedtime, kinabukasan, di ba normally kinabukasan, every morning nag-ano tayo, ikaw hindi? Nangihinayang ka? Ilalabas mo lang pag may order? Ano yung fertilizer? Magkano kilo? Now, nagbububo tayo, di ba? Ang maganda po, panatik tayo nito sa gabi, kinabukasan pag toilet, number 1, ang daming lalabas. Number 2, sobrang dumi na. Number 3, kung first time tayo magtitingin ito, napaka-itim. Hindi po kasi ito nadadigest ng small intestines. Hindi. In fact, kung nasa bituka, ina-absorb niya, nilalabas siya the next day. Kasi under normal digestion, may naiiwan dyan sa bituka. Yung naiiwan na yan, pag nagtagal, it may cause colon cancer. Naka naman tayo ng Tita Cory. So dapat malinis tayo, hindi lang sa labas, sa loob din. Yan, first time ako sa Royal, sabi sa akin ng isang member, kailan ka huli naglinis ang bituka? Sabi ko, ano tingin mo sa bituka ko, isaw? Naglilinis pa lang bituka. Ang old-fashioned na paglilinis ng bituka ay labatiba. Yung mayroong bag, tapos may solution doon ako, ayaw ko. Tapos, parang, pero it's okay. Pero parang hindi lang siya masyadong sanitary, no? Pero it's okay. Yun din ang trabaho nito, linisin ang bituka. Now, narinig niyo na po ba yung salitang Quaker Oats? Yes. Talaga? Anong tribo ka? Yung Quaker Oats po, yung Quaker Oats, yung nung araw pa, nagtatanggal po ng cholesterol sa dugo yun. Magandang produkto yun. Yung nga lang, up to times 14 mas effective to sa Quaker Oats. Meaning, isang kutsara nito ang katumbas, halos 14 na kutsara ng Quaker Oats sa pangnagal ng cholesterol. Ang cholesterol po ang sanhi ng stroke. Alam niyo po ba yun? Kasi nagbabara yung gut. Ganoon. Tama? Isa pa. Ang tatawag ko gawin ito. Good news. Di ba tuwang-tuwa ka sa tiyan mo? Ang laki. Di ba yung pakis niya? Ang cute. Di ba ganoon? I have good news for you. I have good news for you. Mag-take ka nito. Kasi panatik tayo nito, para siyang foam, para siyang sponge sa tiyan. Okay? Ibig sabihin, ina-absorb niya excess fluid sa tiyan, ilalabas the next day. Liliit ang tiyan mo. Uy, lalaklaki. Bubud. Malapang! Alright, tuloy tayo. Now, okay. Gusto ko yung highlight ang glutathione. Okay? In the same manner as paracetamol, ang glutathione po maraming brand. Pero ingat po kayo. May mga brand po na may mga pagkakamali sa kanilang declaration. Katulad ng 2008, may na-expose si Corina Sanchez sa kanyang rated K na programa. Sabi ng ibang brands, 500 mg per capsule. Yung pala na-discover ng BPAC. Ang BPAC, laboratory po ng BFAD na nasa Ateneo. It turned out, ang laman pala nila hindi 500 mg per capsule. Ang laman nila, 5 mg per capsule lang. May nawawalang 495. Konti lang naman yun nawawala. Ang konti na lang natira. Tama? Eh sir, para mapapatuloy na okay ang glutathione ng Royal Business Club International Corporated. Noong kasagsagan na maraming palpak ng glutathione sa market, may lumabas na article. Philippine Star, dated November 21, 2008. Ito po yung article. Gluta here, gluta there, gluta everywhere, at ang naka-feature ng glutathione dyan, ang glutathione ng Royal Business Club. O palpak mo naman yun! Inaamin sa article na to, Ms. Yuko, na ang glutathione ay meron daw ano po? Side effect. Basa? Side effect. Ano ang side effect?
Nakakalungkot talaga. Tama pangalan mo, ma'am? Lady, nakakalungkot talaga. Anong apelyido mo, Gaga? Di ba? At bagay na bagay ang glutathione kay Sir Art tsaka sa akin. Sir, bagay sa ating dalawa. Totoo lang. Kasi ang glutathione ay lumalaban sa AIDS kaya bagay na bagay sa atin. Lumalaban siya sa cancer, Parkinson's disease, fatigue syndrome, etc. So ang glutathione hindi lang pampaganda, pampahaba din ng buhay ito. Kaya nang sinabi ng doktor sa Channel 2. Palapak mo naman, Dok! Gusto ko rin pong i-highlight ang rapeseed. Rapeseed. Good for the heart, blood, and blood vessels. At ang maganda po, ang grapeseed po, ay no offense man po, baka may ma-offend ako, ang grapeseed po ay bagay din sa mga taong nakakalbo, na may nipis ang buhok, at namumuti ang buhok. Di ba meron ka pamangkin, 19 years old, puti ina buhok? This is very good. Tama? Okay. Para patunayan ko sa inyo, may article na lumabas. Ang date po nito, June 2, 2007. So, anong date po? So, ilang taon na itong article na napakita ko? 6 years. Tama ba? Mga 6 years na. Now, 6 years ago, ito po yung diary. Anyway, dala ko yung diary na yan kung gusto mo tignan yung original. Dala ko, no? Nakalagay, ayan. Nakalagay sa diary, congratulations, Royal Bristol National Celebrated on your first anniversary. Around 6 years ago, nag-celebrate tayo ng first anniversary. Binati pa nga tayo ng lola mo. Parang galit ka. May sakit na yan. Mayos. Tama? So, para patunayan sa inyo, effective talaga yung mga produkto natin. Ito po ang top 10 earners ng Royal 6 years ago. Yan po. Okay? O yung nakakaalam, quiet lang ha. Nandiyan po ako, pakialam po. Yan. Gandulo. Yung nakakaalam, quiet lang. Yung nakakaalam. Last, ano? Shh! Last right below. Are you normal or something? The last. Nasaan? Oh, yan. May sinasabi. Ano pangalan? Rush. Sabi ni Rush, third. Sa dulo. Tama? O, bibilahin ko ha. Galing ka talaga. Isa. Dalawa. Andali. Nagkakamali ka ng bilang eh. Okay. Sabi mo, Ryan. Eto nga! Okay, eto po ako. Ito po. Oh, tama na. Nalalait ka ba o ano? Wala ka, may ka ba? Wala ka. Okay. Medyo, ito mas malinaw, no? Tingnan niyo po ito, ha? Number 1, kalbuhin na po ako. Kung maghilamos ako dati, pataas na pag ganun ako maghilamos. Ngayon, medyo sideways na po, na? Number 2, mas maitim po ako dati. Number 3, tignan niyo maigi. Sino po matanda? Yan o ako. Ibig sabihin, kung ganyan pa rin ang itsura ko, hindi pala ako tumanda. Pag nag-real ka, babalik ang edad mo. Kaya pagdating ng araw, lahat tayo naka-diaper na. Adult diaper natin. Ano ba iniisip mo? Ha? Adult diaper ha? Hagis ka dyan. Okay. May tanong ako kay Miss Lady. Dalawa lang to. Miss Lady, pag nagkamali ka, magsisisi ka buong buhay. Ito, tanong. Sino matanda? Yan ako. Lakasan mo naman. Dali lang, wala pang tanong. Lakasan mo. Sino matanda? Yan ako. Okay, good. Sino mas pogi? Yan ako. Okay. Magsisisi ka buong buhay. Hindi ka sumagot ng tama. Pangalan po? Sino matanda? Yan ako. Sino mas pogi? Yan ako. 100 dirhams. Sige mo lang ito. Magsisisi ka. Pasalod ka, pasalod. So, yan po yung before. Tama? Tignan mo naman kapatid yung after. O, balapag na. Kaya, Sir Art. Sa maniwala ka sa hindi, sir. May pag-asa. Pwede tayo dito. Pwede. Alright, tuloy natin. Now, meron din tayong performance. Ako, matindi po ito, performance. Ito, one-liner lang, maintindihan mo na ako. One-liner lang. Ang performance ay bagay sa lalaki na mukha lang ang nagagalit. Naintindihan mo ba yan, ate? Sabi natin, oo naman. Naintindihan mo ba? Ulit, ang performance ay bagay sa lalaki na mukha na lang ang nagagalit.
Ganun. Sir Art, naintindihan ko ba yan? Joke lang. Okay, ganito. Now, nung bagong labas po ito, honestly, ayoko mag-take dito. Nung bagong labas ito. Kasi ang understanding ko is that, baka pag nag-take ako nito, after 30 minutes, ping! Ang hirap maglakad ng ganun. Diba? Tama? Now, mali pala ang understanding ko. Mali pala po ako. Ito ay parang extended energy, mas matinding endurance. Ibig sabihin, ang rationality kasi is that ang lalaki physically drained na yan araw-araw. Tama, pagod na siya physically. Kaya kung may gagawin pa siyang kung ano man, medyo wasted na siya, hindi na pwede. Pero with this, pwedeng-pwede. Ano po? Sabi nga sa akin ng isang babae, Sir, ganda ng bago natin product. Sabi ko, ano yun? Performance. Babae yun, ha? Sabi ko, paano mo naman nasabi ate, ng magandang performance? Sabi sa akin, alam mo na yun. Yung palang asawa niya, 74 years old. Siya, 65. Boring na daw sa madaling araw. Yan ang simula nung meron silang ganito, may pinagkakaabalahan na sila ulit. Sabi ko, ate, excited naman ako. Anong pinagkakaabalahan sa madaling araw dahil sa performance? Sabihin ko ba sa'yo, Sir? Siyempre, share mo naman. Sir, alam mo ang ginagawa namin? Kinakalat namin yan, tapos binimilang namin bilang capsule. Isa. Ito, ay kulang na isa. Joke, ibig sabihin, pwede na raw ulit yung mister niya. Palapag na! Marinig ka! Now, meron din tayong mga healthy na inumin. Healthy na inumin. Ang magtatanong ulit ako, ang hindi sumagot, hindi ba liligtas, magsisisi. Taas ang kamay na nagkakape. Hanggang sa likod. Taas ang kamay na hindi nagkakape. O, mayroong dalawa na hindi nagtaas ang kamay. Yan po yung mga pagkakapihan. Bahala kayo, ha? O, sa mga pagkakataon. Nagkakape? Hindi nagkakape. Okay, yung dalawa, isa na lang ngayon. Okay. Now, dalawa po ang kape natin, regular at saka light. Tinanong ako, bakit light? Ang dali-dali naman sagutin nun. Kasi ang kulay light, okay na? Sugar-free. May coffee cream, may sugar, may spirulina, may ginseng, may ganoderma, grapeseed, tsaka agaricus mushroom. Ano yung anti-cancer ingredients ko lahat yun? No? Tinanong ako, may ginseng pala yan? Opo. Alam niyo po ba para saan ang ginseng? Alam niyo po ba? Para ginseng na ginseng. Sir Art ulit, alam mo na yan. Tama? Hindi, para alert ka, no? Now, sino dito may anak na 5, 6, 7, 8, 9 years old? Pamangkin, 5, 6, 7, 8, 9 years old. Ano napansin niyo po sa mga anak natin? Ang hirap pakainin ng gulay. Kung yung gulay pinatak SpongeBob, baka patulan. Tama? Pero wala pong ganun. Addict sila saan? Chocolate. Sabihin pa natin sila maraming chocolate. Ang bigyan natin, chocolate natin. Pakibasa nga po? Chocolate. Mabilis naman. Chocolate. Pero mabilis? Chocolate. Chocolate. Tama? Sabi ng isa, chocolate na rin. Nag-loading. Tama? Ang laman mo nito, walang ingredients. Meron siyang cocoa cream, meron sugar. Meron siyang rapeseed for the heart, blood and blood vessels. Meron siyang chlorella. Ang chlorella nasa vitamin sa mga bata ngayon, yung growing at sugar for pampatangkad. Meron din siyang calcium for the bones, ginkgo biloba for brain development and brain function, and more importantly, may tinatawag siyang spirulina times 1,000 ang gulay. At ang lasa nito, hindi ako papatalo sa earth cheese. Sabihin mo, earth cheese. Hindi pwedeng banggitin nila. Ha? Okay. I feel good tonight. You've been a very, very good crowd. Okay lang bang patikimin ko kayo ngayon ng chocolate? Lahat kayo sagot ko. Yes or no? Yes! Alam pa kayong gusto tumigil na ba? Ako ba? Diba? Ako ba? Para sabihin mo ito, may ang libre, grabe. Grabe dito. Tama? Okay. Mga 70 po kayo ngayon. Tama? Okay. Sir Aris, pakisabi sa cashier, sagot ka, ha? Isang chocolate may 17 straw. Bakit? Tingin lang naman. Diba? Ngayon, kung paubos na, para matikman ng katabi mo, ganito, paubos na yun, gusto mong tikman ng katabi, diba? Pag sumsing mo, bugod mo ulit. Ganito ka, diba? Sarap na. Kaya yung bandang huli, ha? Order pa man, di? O, huwag na lang, sabi, huwag na lang, sir, cancel na, huwag na lang. Okay lang yan, okay lang yan. Now, meron din tayong corn beverage. Saan gawa ito? Palagay niya saan? Paano niya naman? O nga, alam niyo po ba na ang corn ay punong-puno ng fiber? Yes. Di ba? Pero
pansinin mo, di ba, sino dito nakakain na ng nilagang mais? Di ba yung, di ba, pag kumain tayo ng nilagang mais, kinabukasan na lumalabas? Sa'yo, busa lang lumabas. Talaga? Lupit mo ah. Paano ako kumain ganun? Kakaiba ka, ha? Irin nun. Tama? Di ba lumalabas sa atin, mais pa rin? Tama. Subukan mo kumain ka ng mais, kaya kinabukas sa mais. Inspection mo talaga nun. Oo, mais ka. Ganun gawin mo, ha? Okay. Now, pag kinabukas sa lalabas mais pa rin. Question, is it good or bad? Sabi ko, bad. Very, very bad. Hindi nga natunaw eh, di ba? Ang sagot is very good. Bakit? Ang rasyonale ganito. Kunyari, ito yung bituka natin, papuntang, tama? Bituka papuntang, walang tunog, nakakaya nga eh. Papuntang, wala nga tunog dapat. For the last time, bituka papuntang, hindi mapigilan. Siguro, paborito mong puwet. Gusto ko rin sa manok yun, puwet. Chicken ass. Now, hindi nyo napapansin minsan, pag toilet tayo, pupo, hindi napapansin minsan maliit lang pupo natin. Bakit? Kasi ito po ay clog ng dumi na hindi lumabas. That's why ito lang available na space para lumabas yung pupo. In the same manner, yung lababo natin minsan sa bahay, di ba, ang bagal ng daloy, kasi parado na siya. So we resort to what? Putting up yung sosa, or binabombahan natin, or kumukulong tubig, para matanggalan yung dumi. Ang trabaho ng mais, kaya buo pa rin siya, ay walisin palabas yung naka-stack ng dumi. Kaya buo pa rin siya, minawalis yung palabas na gano'n. Diba? Kasi ang bituka serves as our basurahan in our system. Okay? At 65 naman ito yung sakit galing sa bituka. Specifically yung colon cancer. So importante malinis yung bituka natin. Diba? It's really very, very good. Meron din yung carnitine niya, nagbaburn ng fat. Kaya, laklak. Diba? Meron din tayong recharge. Lapit dito. Ang apelido nito, Gutierrez. Sabihin mo nga, recharge Gutierrez. Kapatid po yun ni Art Gutierrez. Tama? Now, ang laman po nito, pitong matitinding source ng antioxidant. Ngayon, kung may kaibigan ka, sasabihin sa'yo, Mare, ang ganda ng barley grass sa produkto namin. Sobrang tindi nito. Ang daming pinagaling. Huwag mong kukontahin kasi totoo naman talaga yun. Yun nga lang, yung barley grass, isang component lang ng isang produkto natin. Sabi sa'yo, mangosteen, nasa mangosteen, ito mga pinagaling. Totoo po yun. Pero yung mangosteen, isang component lang ng isang produkto natin. Naghalo mo lang ng mga superstar dito. Tama? At isa pa, ang recharge ay bagay na bagay sa mga babae kasi po, it acts kine-cleanse siya yung urinary tract to prevent UTI from happening to you guys. Tama? Kasi let's face it, mas malaki yung exposed na lugar sa inyo compared to us. Kaya prone po kayo sa infection. Tama? This is very good. There was one lady who approached me around 60 years old. Sabi niya sa akin, Kuya, okay ba talaga to? Nakaka-cleanse prevent UTI? Opo, bakit po? Kasi every 2 months siya nasa OB. Dahil doon. Sabi ko, ate, may yung doktor mo sa'yo. Ito lang take mo. Hindi lang yun ang malinis, buong katawan pa malakas. Ano po ba ito, kuya? Powder po ba yan? Sabi ko, opo. Ano po yan, powder? Bubudbud ko doon? Sabi ko, ate, hindi po ganito. Ate, kukuha ka ng isang basong tubig na malamig, budbud mo doon, haluin. Gano'n. Tapos yun ang ibubuhos ko. Ate, sabi ko, ate, ito po ay drink. Drink. Kung may inom yung ano mo, sige pa inom mo. Drink na eh. Nagkaintindihan ba? Nagkaintindihan? Taas ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay. Kalabit sa kanan, sabihin mo sa kanya, naintindihan mo ba yun? Taas ang kaliwang kamay. Kalabit sa kaliwa, sabihin mo sa kanya, baka ikaw wala pang intindi. Palagpak nga, palagpak. Hindi ko nini. Alam mo na yan, ha? Medyo ibubud-bud. Now, ito yung mag-break run ni Sir Art, mga pampaganda, sir. Siyempre. Now, una kong lalabas, ito pong deodorant. Every time na maglalabas sa kanto, laging free demo. Steady ka lang, kumala.
Steady ka lang, kung gagalaw, bahala. Ganyan. Free. Kumugulo. Sabi niya, wala nang sinabi. Papagantay pa natin. Diba? Ito po ay antiperspirant deodorant. Ito rin po ay pampaputi ng dapat paputiin. Kaintindihan tayo? Yes. Kaintindihan mo talaga? Yes. Okay. Now, there were 3 ladies who approached me in one of my presentations in Manila. Yung babae talaga pasaway. Lumapis sa akin 3 babae. Ang age nila is from 35 to 50 years old. Hinawakan to, sabi, sir, talaga mo effective to, nakapagputin daw puputin. Sabi ko, ma'am, gamitin mo na lang, tsaka kwento mo ko. Ang dami na kasing testimony. Sabi sa akin, tapos nag-usap yung tao, sabi ng tatlo, sabi mo na kay sir. Ha? Lumapis sa akin, sabi sa akin, sir, effective ba talaga to? Yes, ma'am. Sir, pwede ba to? Doon. Sabi ko, saan po? Doon. Sinagot ka naman intelligently, hindi ako nagalit. Sabi ko, ate, kung nandun ang kiligili mo, pwede. Sinabi ng pangkiligili nga eh. Sabi ko, bakit po ba? Sabi niya, medyo may po yun eh. Sabi ko, talaga? Opo. Talaga? Next product tayo. Baka malaman niyo kung ano simulat ako banata eh. Next. Okay. Lotion. Kapit ka ng konti. Kapit. Diba? Iya. O, diba? Iya. Sugar ng konti. Lotion. Ama, kailangan ko ng assistant. Talagyan ko siya ng kamay. Gusto niyo rin? Labas ng dila. Lapit ng konti. Oh! Ganyan lang. May CCTV ba rito? Okay. Talagyan ko siya ng lotion. Ano pangalan ulit, ate? Suzette. Ang lotion natin ay may glutathione, vitamin E, UV protection, sunblock na rin to kasi SPF 30 to. At ang amoy niya ay yung amoy na Victoria's Secret na love spell na times 3 yung halaga. At habang ginaganto ko si Miss Suzette, magtatanong ako sa kanya, okay na ba magtanong Miss Suzette? Miss Suzette, nag-enjoy ka ba? Ano ba talaga? Suzette, taas ka ng konti, okay lang? Hindi ka siya, Suzette. O yan, ha? Yan lang yan. Tinikman mo. Puti ka pa rito. Tatago na natin yan. Wala na. Tago natin yan. Tsaka lang. Gusto niyo rin? Gawas ang tila. Okay. Now, tago mo muna. Ito naman, tago muna. Yeah. Now, ang maganda, meron din tayong toner. Kahit bagong palinggo tayo, may dumi pa rin ang mukha natin, ang leg natin. Lagi sa bulak, ganun-ganon. One thing, ganun ko, dami dumi. So, ginamit ko side B. Tama? Dumi pa rin. Binigyan ko sa gitna yung bulak, side C. Diba ginagawa mo rin yan? Tama mali? Ngari ko po, yaman. Meron tayong brightening cream, 1 week lang, glowing ka na. Next, meron tayong day cream, pang mukha. Day cream pang araw, bago lumabas ng bahay, lagay sa mukha, protection for the face. Lumalaban po ito sa UV ultraviolet. Tama? Ultraviolet, dalawang klase, alpha and beta protection for both. Ito naman, night cream. Okay, anti-aging cream. Night cream, it works overnight. Okay? Bagay na bagay po yan sa mga guhit. Pangtanggal ng guhit. Ano tawag doon sa guhit? Wrinkles. Tama? Buti na lang nag-royal po ako. Dito ko sa royal na-discover na ang wrinkles pala may kanta. Sabay-sabay tayo. Go! Ganyan. Hindi mo alam? Hindi mo original lyrics doon. Next, meron tayo anti-aging soap. Ang dami na discover yung araw na ito. Dahil. Anti-aging soap. Ito naman ginagamit sa gabi, before bedtime. Hilamos, gamitin to. Mabula ito. Mabula, no? Tapos, mga 1 hanggang 2 minutes lang. All over the faces. Banlaw, maigi, tas towel dry. Okay? And before you actually go to sleep, manood muna ka ng TV. Ako kasi mga habang nanonood ng TV ka, ganyan ka.
guhit. This is very good. Yung kaibigan ko excited. Sabi ko, 1 hanggang 2 minutes lang. Binabay niya 30 minutes. Kinabukasan nagkita kami sabi niya, bakit ganito? Kaya bagay na bagay ito sa mga lukot-lukot na parte ng katawan niyo. Tama, Sir Art? Sabi ko sa kaibigan ko, okay, tawa ah. Sabi ko, ang ganda-ganda ng instruction ko sa kaibigan. Sabi ko sa kaibigan ko, maghilamos ka, tapos ganun mo to. Tama? Okay? 1 hanggang 2 minutes. Tapos, sabi niya sa akin, after 1 week, wala nang pagbabago. Sabi ko, ba't ano nangyari? Napunta lang sa mukha ko yung letra. Yung pala hindi binuksan. Ito talaga ang ginanon. Tama ba naman yun? Yung letter G, nandito lang. I-explain ko ba nabubuksan? Alam niyo na yan. Seryoso, hindi binuksan. Tama ba yun? Na meron din tayong sabon na tulad dito. Okay? Meron tayong glutathione soap. Whitening soap. Itsura pa lang, Miss Lady, ang ganda na, no? Mrs. Seth, tama? Itsura pa lang, ganda-ganda na. Eh, packaging pa lang, nabibenta na ito eh. Now, ito po ay napakadaling i-alok sa isang kaibigan, sobrang dali. Kunyari, Miss Yoko, no? May kaibigan ka, di ba kahit ano pwede mong sabihin sa kaibigan mo? Mare, badi, mabalik ka nga, Mare, masuklay ka nga, di ba ganun mga kaibigan? Kunyari, may kaibigan ka, may itim ng leeg. Ito dialogue para di siya ma-offend. Ganito lang. Mare, madilim, ito liwanag. Ganun na. O kung ayaw kung masyadong gastado na, iibay mo dialogue mo. Ganito. Mare, may anino, ito flashlight. Ganun, ha? Ganun. At least alam mo yun. Huwag sasabihin, nukno ka ng itim, Mare. Huwag ganun. Na meron din tayong coaching papaya soap. Ito naman nag-exfoliate. Meaning, kung ano yung naihibo mong balat, tama? After, bago tumubos or pag-ubos ito, hindi na yun yung balat na nahihipo mo, tinanggal na. Kasi layer of skin natin. Tinanggal din ang old skin, so you will have younger skin, mas firm, mas smooth na skin. Isa pa, kung may kakilala kayo yung napakaraming tigyawat, yung pag tinignan mo, sasabihin mo, ano ba ito, kilay ba ito, tigyawat, hindi mo naman mukhaan, this is very good. Tama? Bago maubos to, dry na yan, tatanggal na yan, this is very good. At isa pa, nandito yung paborito namin ni Sir Aris, walang kamatayang lipstick, tama? Kasi ang trabaho namin, taga-bura ng lipstick. Trabaho mo rin niya sa art, taga-bura ng lipstick. Sabi niya siya, oo naman. Whoop, matawa. Sabi ni ma'am, saan burahin mo nga? Malambing yan, taga-bakulog pa. Alright, now, ganito, madalas sinasabi natin Pilipino, tayo mismo nagsasabi, produktong Pinoy, palpak yan. Kaya binibili natin made in Japan, made in US, made in Chuba Nest, tama? I will have to agree with that to some extent. Alright? Pero pagdating sa Royal, lalaban ko ako. Bakit? Kasi katulad nitong sabon na to, ito po ang nag-represent sa bansang Pilipinas sa isang international competition sa Europe, sa Antalya, Turkey, sometime 2009. Ito pinadala ng Pilipinas. Lumaban po ito doon. Alam niyo po ang award nito? Okay din naman, kasi ang award nito ay first place. Palapag mo naman niya! International competition, hindi sa Pilipinas ginawa. Doon sa Europe, dumayo tayo doon. Panalo tayo first place. Now, ito naman po, itong blue, lumaban po ito sa US. Ito na nasa Europe, first place. Ito pa sa US lumaban. Yung nga lang mas mahigpit ang laban sa US, kaya kahit pa paano may award din to, itong blue, kahit pa paano po, no? Kasi first place to kaya medyo, ito kahit pa paano okay din. Ang award nitong blue, okay din naman po kasi ang award ng blue ay first place din. Okay din naman po. Ang hirap naman ba? Palawa naman dyan. Yes! We actually compete internationally. Nananalo tayo. International competitions, ha? Panalo tayo. Ngayon, kung yung kaibigan mo sasabihin sa'yo, Mare, ang sabon namin nananalo din. Totoo naman yun. Kung yun na lang sa kanila, inter-barangay. Pero 4 versus 2, yung panalo sila doon. Pero sa atin, international competition. Okay ba produkto natin? Yes! Palapag na! Now, so kami po ay members ng Royal Business Club. Kami na nag-invite sa inyo, member ng Royal Business Club. Kami po. Okay? Now, siguro iniisip nyo, ano ba meron sa isang member? Tama? Sino ulit yung nandito for the first time? Tignan nga po ulit yung mga kamay niya. First time? Siguro iniisip nyo, ano ba meron sa isang member? Tama ba, Mrs. Seth? Ano ba meron? Pag nag-member po tayo sa Royal,
bibigyan po tayo ng company na tinatawag na benefits and privileges of a club member. Ano ba benepisyo? Kasi nga po, nag-member ako. Una, bibigyan tayo ng package. Ano laman ng package? Pipili po kayo from 5 options. Okay? Letter A, 4 na glutathione. Kung maputi na kayo, katulad mo ma'am, pwedeng 4 nito. Kung morena naman, 4 nito. Or any combination will do. 3 plus 1, 2 plus 2, it doesn't matter. Basta 4 na bote. Plus 44 na sabon, any combination din po ito. 20 and 20 plus 4, 10 plus 10 plus 24, it doesn't matter. Basta 44 na sabon. So any combination po ito. Nakaintindihan po? Yes. Ang value po nito ay 1,944 dirhams at SRP. Option B, ito yung combination ha. Option B, 12 spirulina. Ito rin po, any combination po ito, pwede rin po. Kunyari, 7 spirulina, tsaka 5 spirulina. Pwede rin po 6 na spirulina, tsaka 6 na spirulina. Paano nalaman nyo? Ganun ka. Opo, pwede po yun ate, pwede po yun, pwede po yun. Yun din po yun. Okay? Plus, 9 na sabon, any combination. Ang value po nito ay mahigit 2,000 dirhams. Alright? Now, option C, practically tagit-tagisa. Halos lahat ng Yoko. Halos lahat ng sinabi ko. Okay? Tagit-tagisa po. So, we need to try most of the products. Letter C, ang value nito is 1,954 dirhams. Letter C, letter D, 7 spirulina, 7 prime, plus 4 na sabon. Any combination. Letter E, 2,900 dirhams. Letter E, 4 na glutathione, any combination. 24 real systems, any combination. Plus, dalawa ng bestsellers natin. Sabi, pili lang po kayo. Okay? Now, punta muna ako dito kay Madam. Pangalan po? Miss Leia, anong gusto mo? A, B, C, D, E. Siguro mga alauna medyo nakapili ka na. Isa lang? Oo. A. Miss Leia, ano? Pangalan po? May. O, tignan mo. Marso na, May ka pa rin. Okay, ano po? E. Pangalan po? Shenet. Ano gusto mo, ma'am? C. Miss Lady? C. Miss Suzette? C. Miss Yoko? D. Ipipili ko si Sir Art. Okay lang ba, sir? Pili kita? Kasi pili ko para sa'yo ng taste, sir. Pipili kita. Kasi ito rin ang pinili ko. Bagay sa atin to, sir. Okay, ang piliin niyo po, letter C. Bakit po? Kasi letter C lang ang may lipstick. Yung masasabi. Yung masasabi. Kaya, sumanating ko siya sa lipstick na yan eh. Kanina pa po eh. Okay ka lang. Oh, hindi makakit over to ah. Tama? Malapit na ba hospital dito? May sakit ka ba sa puso? Wala. Wala namang problema. Pag bumigay ka, may doktor tayo dito. Ang pangalan Art. Kaya pag bumigay ka, Doc Art, Octomop. Alright. Now, aside from that, meron po tayong tinatawag ng pag-aaral. Ako, makinig po kayo dito, no? Ang gaganda nito. Pag nakalit tayo nito, wellness orientation, product orientation, maintindihan niyo po kung ano ibig sabihin ng stroke, yung ano bang glutathione, rapeseed, L-carnitine, maintindihan niyo po yun. Tapos, ano ba yung causes ng diabetes, things like that. So, at least mapapreserve yung katawan natin because of our knowledge with this company. At sa kabilang kwarto, tinatawag po ito, yung paano maging milyonaryo sa real. Atin po kayo dito. Alright? Next, meron tayong discount buong buhay. Let's say member na po tayo, gusto natin mamili ulit, meron po tayong discount buong buhay sa mga bagay na gusto natin bilhin sa Royal. Let's take for example, glutathione. Okay, kanina po, nagpunta ako sa GNC. Marami naman GNC dito sa buong Dubai, UAE. Okay? Sa GNC po, 275 dirhams sa isang bote. Alright? Now, pero wala siyang grapeseed, vitamin E, at saka vitamin C. Wala po. Plain glutathione. Ito po may grapeseed, vitamin E, and vitamin E. Ang halaga po ng 275 dirhams. So, naisip ko, kung 275 din to, ay di parehas, mas maganda pa to. Tama o tama? Yung nga lang, ang halaga nito, 145. Mas mura ba? Yes. Pero kung member ka, yung 145, 101 lang yan. O, paano pa ba? May asawa na ba? May asawa na? Asan siya, ma'am? Andito? Sa Pilipinas? Oo nga, sa Pilipinas ba ako? Sensya na kayo ha, galing ko lang ng Africa, nalilito na ako. Andito siya. Kaya pag nag-take care nito ng husband mo, pag uwi niya sa Pilipinas, sasabihin sa'yo,
Ikaw ba yan? O, tambete. Ha? Now, so may discount tayo sa buong buhay sa mga bagay na gusto natin bilhin. Alright, next meron tayong technology service, 24/7 through the net, pwede natin makita yung Royal. Now, hindi ko na pwede pag malaki yung online tayo kasi buong mundo naman online na. Tama o tama? Kapag yayabang ko lang sa'yo, real time tayo. Sa ibang company kasi, 12 midnight, tsaka ina-upload yung data. Sa atin po, per second, kinakarga. Meaning, pag may transaction ka sa Pinas, sa Bacolod, kung saan man, ngayong segundo to, makikita mo na sa transaction mo sa page mo yun. Real time tayo. Now, hindi lang yan, meron pa tayong application form, prices, catalog, DVD, ID, etc. Kasama po yun doon. Now, I was thinking before, ang halaga nito ay mahigit 2,000 dirhams. Kasi yung product parang naibibigay, 2,000 dirhams na. Tama o tama? But with the inclusions of everything, I would say mga 3,000, 4,000 dirhams to. Yun ang estimate ko. So definitely, lahat to ay mahigit 2,000 dirhams. Pero ang real po, binibenta yung sa atin, hindi 2,000 dirhams. Binibenta sa atin ng Relan for only 1,350. O parang pato tayo doon! Sabawa! Mura! Sulit na sulit! Sulit ang jackpot! Gusto! Nakakatamas si Miss Yoko, para siyang goldfish. Sabi niya, gusto. Kita ka ta. Kunyari, biniyaran to ng kaibigan ko na si Miss Yoko. Kunyari lang, ha? Tama? Ano po ang date niya yun? March 23. Ibig sabihin, simula ngayong araw na to, ang mura mong babata, mahal kay Belo nun. Diba? Ang murang humaba ang buhay, hindi magkakansyon, lalong gumanda, kuminis, maging slim. Tama? Together with your family. At nakaka-attend ka pa sa mga pag-aaral dito. Nanonorish pa yung utak natin. Tama ba? Jackpot. Now, whether you like it or not, Ms. Yoko, naka-enroll ka na sa isang program, being a member of Real. Ibig sabihin, may programa, naka-enroll ka, pero hindi siya compulsory. Tama? Kung gusto mo lang gawin, pwede mo gawin. Kung ayaw mo, alam problema. Let's say you don't want to do the program, at least binigay na sa'yo lahat, may discount ka buong buhay. Okay ba yan? Pero pag ginawa yung program, may dagdag na kita. Gaano kalaki yung kita? Medyo malaki. Okay ba? Imagine niyo po, engineer ako, 4 po ang negosyo ko, sinarado ko. Dahil dito. Do you think malaki ang kita dito? Definitely. Malaki talaga. Isa sa mga programa para kumita ang tawag direct selling. Dahil meron kang discount, yun ang tubo mo pag nagbenta ka. Sa GNC, nabibenta yung lupa tayo nila 275 dirhams. Sa atin, 145 lang. Mas mabibili ba yung sa atin, yes or no? Yes. Pero ako mo doon, 101 lang. So magkano pa ang tubo? 44 dirhams. Tama? Sa ibang tao, yung 44 dirhams, yun ang kita nila per day dito. Tama po o tama? And it will not take you one whole day to sell one bottle of glutathione. Hindi naman. Now, makakabenta ba ako? Definitely. Assistant. Kamay. Huwag mo nang iusok, ha? Kabila. Ito po si Miss Rosette. Actually, lakasan mo naman. Ito naman. Actually, mas maputi na siya as compared to most Filipinas today. Tama o tama? Yes. Nilagyan ko ng lotion. Ano nangyari? Mas buti pa. Nakita mo? Number 1, lagyan mo ng konting power natin. Number 1, mas light kesa dito. Number 2, mas protected to kesa dito. Kasi SPF, may coating na ito ng protection, SPF 30. Kaya pag pinaarawan mo yung dalawang yun na isang buwan, ito may cancer na ito, wala. Skin cancer. Tama o tama? Next, mas makinis kaysa dito. Next, mas mabango to kaysa dito. Kasi nag-CR siya kanina ito ginamit. May malunggay. So, dito mo makikita yung difference ng potato sa mashed potato. Tignan mo maigi. Potato, mashed potato. Dali lang, sabi natin, nasan yung patatas? Ulit. Maputi ito, mas maputi ito. Palapag ka! Kakainis po, kakainis. Na magtatanong ulit ako kay Miss Rosette. Miss Rosette, okay ba? Ito, tanong, gusto mo lagyan ng tabong natawan? Available ako 12:30. Kasi 11:30 na kay Sir Art ako eh. 1:30 kay Aris ako. Paano naman ang gagawin natin? Text ka na lang. Tama? Next, tuloy natin.
So makakabenta ba tayo by direct selling? Yes or no? Yes. Pero ang nangyari po ngayon is entirely a different story. Bakit? Di ba, Miss Yoko, pwede namang imit ka na lang ni Sir Aris doon sa McDonald's? Tama, hindi ka naman, pwede hindi ka nadalhin dito eh. Demohan ka niya na lang ng lotion, malamang bibili ka sa kanya, tama? Pag bumili ka kay Sir Aris ng lotion, kikita ba siya, yes or no? Yes! Tama? Pero ginawa ba niya yun? Hindi. Hindi. Dinala ka niya dito. Dinala po kayo dito ngayon kasi ayaw ng friend mo na bentahan ka. Ayaw kanyang pagtubuan. Gusto lang kayo hindi mo kung ano puhunan niya, puhunan mo. Kung ano benefit niya, benefit mo. Palapakan mo naman yung kaibigan mo yan. Now, may naiisip ngayon itong si Miss Yoko. Sabi ni Miss Yoko, Sir, sandali lang. Pag nag-member ako dito, at dinala ko yung kaibigan ko dito, nag-member din, hindi na siya sa akin ko, wala akong tubo. Oo nga, no? Pag nagdala ka ng friend mo dito, magandang asal ba yung ginawa mo, ma'am? Nakatulong ka ba? Yes or no? Pag ginawa mo yan, may regalo ka from Real. Gusto ba, nagdala ka ng friend mo dito, naging member? Sabi ng Real, thank you, nag-member siya ko, nag-invite, thank you. Haba? May regalo ka. Ano regalo mo? Pera. Sabi mo, pera. Pera. Nagsasalita, mama. Kanina ba? Ganda-ganda para mabayad talaga. Joke lang. Tama? May regalo ka. Gano'ng kalaki? Secret. Now, ibig sabihin, ang ibebenta natin sa kaibigan natin, hindi yung produkto, ang ibebenta mo sa kanya, yung buong program. Tama? Ang ibebenta sa kanya, yung package. Let's say, eto po si Miss Yoko. Wala ng letter K, tama? Sorry Yoko. O-K-O. Ha? Y-O-K-O. Yoko. Ayoko. Ayoko. Ako nyari lang. Ikaw niya. Eto si Miss Yoko. Sino to? Yoko. Magkano binayaran? 150. Sulit jackpot. So, pag tinapos ko na ang presentation ngayon, hindi ka lugi. Tama? Ang ginawa ni Miss Yoko, sabi niya, sige, dali ko dito yung mga kaibigan ko. Dinala niya dito si Ador. Ang totoong pangalan nito, Aparador. Nag-member siya doon, sabi na, 1,350 nga ako, 3,000, mabata ako, mura pala, pwede. Di ba? Nag-member siya. Ang regalo mo from Real, yung token mo ay 35 dirhams. Tawag doon, direct sales commission. In-invite mo si Baby, nag-member din, 35 ka ulit. In-invite mo si Chito, nag-member din, 35 ka ulit. In-invite mo si Dulong, tama? Sabi ni Enday, tama? 35 ka ulit. So, apat na tao ang nag-member dahil sa'yo, salamat tao. Magkano ang kita natin? Total, magkano po? 140 dirhams. Tama ba? Na, itatabulate ko ito. Mga itatabulate ko ito. Alright. Ito po ay si Miss Yoko. Tama? Nag-member. Sulit, jackpot, in-invite yung ex niya. Kilala kita. Kilala kita. Ang pangalan ng ex ni Miss Yoko ay si Brian. Si Brian, natuwa, nag-member. Magkano regalo ngayon? Para kanina? Tignan natin. Kita mo naman, touchscreen. Siya lang makakilala mo, marami pa. FB mo nga, 1,000 friend mo eh. In-invite mo ngayon si Carlo, classmate, nag-member. May 35 ka ulit. Diba? Magkano nakinita ngayon ni Miss Yoko? 75. Sabi ng Royal, 75. 70. Ito naman. Umayos ha. Okay. Sabi ng Royal, ma'am, ito na 70 mo. O yan na ha. Yan na 70 mo. But wait! There's more. We're not done yet. Sabi ng Royal, ma'am, may 70 ka na. Pero nakita namin po, kayo po lang ang nag-refer ng dalawang ito. Okay lang ba yung 70 mo? Nagdagan pa namin. Okay lang ba? Ayaw ni Miss Yoko, tapos na ba tayo? Gusto mo ba? Sabi ko, of course. Ay, hindi ko narinig. Sabi mo kasi Yoko. Now, dahil ikaw nag-refer ng dalawa, ang bonus mo, on top of your 70, ang bonus mo ay 150 dirhams. So, total mo, 220 dirhams. So, palapaka mo naman yan. Now, paano kung hindi ka naman magaling? Kunyari, di ba? Yung dalawa, o yung 220 nangyari sa'yo in 1 month. Tanong, makakatulong pa rin ba yung 220 dirham sa isang buwan? Yes or no? Yes! Ay, ilang tanghalian na rin yan? Di ba? Ilang tanghalian na rin? 10 tanghalian na yan. Tama o tama? Tama. Kaya kung saan ka ba nagtatanghalian? Sa hotel ba? Mahal naman ito. Okay? Ma'am, marami ka pang kaibigan, di ba? Tama?
In-invite mo ngayon si Dan kasama sa church. Yan, nagsisimba St. Mary's. Okay? Nag-member si Dan. Magkano regalo ulit? Para kay? Tama? In-invite mo, tito mo si LC, nag-member din. May 35 ka ulit. Tama? Magkano ulit kinita ni Ms. Yoko? 70. Pero dahil kayo na mag-refer nito, Ms. Yoko, may bonus ka na naman na 150. So, ang total mo, 220 ulit. Paano kung gumagaling ka ng konti? Yung 220 nangyayari na sa atin weekly, makakatulong ba? Yes or no? Yes! Mare, may nakausap ako dito 800 dirhams lang pala sa isang buwan. Mas malaki pa ito. Are you with me? Yes! Okay, malaking tulong. Look at Brian. Si Brian ba pwede mag-refer din ng ibang tao? Yes or no? Yes! Kaninong ex to? Kayo. Alam ko kwento niya. Kaya nagkahiwalay ang dalawang yan kasi maraming ex to. Kilala ko to eh. Ang ginawa ni Brian, tinawagan niya isang ex niya. At ang pangalan ng isang ex niya ay si ex. Kaya na ex eh, di ba? Ano namang way niya? Ex na. Si ex nag-member. Kanino ngayon yung 35? Kay Bravo. Ano saan ba? Kanino ba? Tingnan natin ha. Corner packet pa, tingnan mo. Dito na may pectus pa. Tingnan namin, lumili ko, ano, nakita? Ulit. Dito naman, kay Brian, kasi siya nag-refer. In the same manner, si Carla, in-invite yung classmate niya na si Y, nag-member, kanya din yung 35. So, in effect, wala kang 70, ma'am. Wala. Kasi sa kanila po na yung 35. Pero sabi ng Real, Miss Yoko, huwag kang malungkot. Kasi nakakita na naman kami ng dalawa, may bonus ka ulit. Pag kayo po ang nag-refer ng dalawa, ang bonus natin, magkano po? 150, Miss Lady, tama? Pero dahil ibang tao nag-refer nito, Miss Yoko, pasensya ka na. Ang magiging bonus mo na lang, dahil hindi mo nakakilala yung dalawang yan, pasensya ka na, ay 150 pa rin. O pala, pagda! Paano kung medyo gumagaling ka? Tama? Yung 150 nangyayari na sa'yo, daily. Kapatid, sa totoo lang, okay? 150 per day, pwede na bang dahilan niya para mag-resign tayo? Yes or no? Yes! Yes! Wala na pa yung lingoy. Di ba? Hindi naman lahat ng Pilipino dito kumikita 150 per day. Tama o tama? Malaking tulong po ito. Yun ang ibig kong sabihin. Kailan ba kayo nagpadala sa Pilipinas ng pera at sinabi, ate, sobra pinadala mo, balik yung kalahati. Nangyari na ba? Hindi pa. Laging kulang. Alam mo na yun. O, pandagdag sa kulang. Pero lang nito ha. Pwede ka nang bumili ng boyfriend nito. Okay, tuloy natin. Kinabahan ako, naisip ko, what if yung dalawang kapatid ni Brian nag-member, pinsan ni Don, kapitbahay ni X? Dalawang classmate ni Carlo, tita ni LC, barangay captain ni Laway. Sabi ng Real, Miss Yoko, whether kayo po ang nag-refer o ibang tao, it doesn't matter. Whether nangyari ito sa Pilipinas, ito sa UAE, ito sa Baguio, ito sa Iloilo, alang problema. Whether nangyari ito ngayon, yung isa next year, alang problema. Sabi ng Real, ang usapan natin, ma'am, pag nakakita ka mo na isa dito, at isa dito, magkano to? 150. Paano kung dalawa doon? Dalawa dito. Magkano to? 300. Ang nakita ng Real ngayon, apat dito, 1, 2, 3, 4. Apat dito, 1, 2, 3, 4. Magkano po ngayon to? Apat na 150 rin, and that means magkano pa? 600. Tanong, kanino to 600? Kaya Miss Yoko yung 600 na yan, kahit hindi mo kilala itong walong to, na pwede mangyari sa'yo, daily. Palapag ba? Mare, 600 per day, ano sa palagay mo buhay? Siyempre, araw-araw rebound yan. Tama? Tama? Araw-araw yan. Pati yung kilay, parang mo. Alam mo naman. Di ba? Araw-araw rebound. Yung paglabas mo ganyan sa parlor, ulitin mo ano? Sabi mo, low fat. Sabi mo, low fat. Ay, hindi ko lang di yayaman. Low fat. Pilitin mo ha, pilitin mo talaga. Basta. Alright? Now, okay, tatabilin ka lang yan. Nag-refer ka ng isa. Isa, 35, meron ka 150. Step number 2, 35, may 150 ka. Step 3, step 4, step 5. Ganun lang yan. Step 6, ganun din. Okay? Now, alright. Ganito. Okay. Now, hindi po kompleto yung aking, what is this?
slide kasi hango yan sa sarili ng presentation, inano ko lang, inedit ko lang. Bibigyan ko ng trabaho yung nag-invite sa'yo. Okay na? Kahit konti lang. Lahat ng produkto po, pag member ka na, ay may discount. Tama o tama? Tama. At lahat ng produkto comes with points. Yes. May points po ito. Whether binenta or ginamit, it doesn't matter, may points. Yung points, kinukwenta ng Royal sa isang buwan. Ilang lotion, sabon, coffee, glutathione, rapeseed, fiber-rich, kinukwenta yun sa isang buwan. Kung ilang points na na-accumulate mo, kukwentahin ng Royal yung ilang percent doon. Yung kung ano ang nakakalabasan nun, magiging pera, isosoli ulit sa'yo. Wala pa kapaman niya! Diba? Now, sino dito ang nakapagsabon na ng safeguard sa buong buhay niya? Nakapagsabon na ng safeguard. O pwede ka bang tumawag sa safeguard? Sabi mo, safeguard, naka-5,000 sabon na ako. Pwede bang kunin yung sukli ko? Ang sabi ng safeguard, walang problema, punta ka rito, ma-shotgun ka. Walang ganon. Sa Royal, automatic monthly nibigay sa iyo yung sukli mo kasi naka-accumulate ka ng points. Palapakan mo ulit to. Alright, now. Okay, moving forward. Okay. Skip ko na ito ha. Okay, trabaho na ito anak para... Okay, forward. Okay, meron tayo tinatawag ng profit sharing program. Meaning, yung ilang percent na kinikita ng Royal, ibibigay niya sa deserving members niya on a yearly basis. Let's say for a calendar year, kumita ang Royal ng, let's put it this way, kunyari 100 million pesos, kunyari. Yung 10 million, isa-set aside niya, ibibigay niya sa deserving members ng Royal niya. Okay ba yun? Yes or yes? Yes. Kanya na yun, bibigay pa niya sa atin. Next, meron pa tayong tinatawag. Ito po yung mga nabigyan, no? Mga nabigyan niya. Nandiyan po ako. Hindi po ako to, ha? Madalas mapagkamalan ako. Excuse me. Hindi rin po ako talalo. Tsaka ito. Ito po ako. Ito po. Yan. Nakita niyo, nakaganon ako. Tapos meron pa akong sash. Nakita niyo ba? Alam niyo ako na nakalagay sa sash? Lady of the Night. Joke lang po, no? Dahil hindi ko lang tinatawag na International Travel Incentive. Hindi lang updated, no? Okay? Pero somehow, ganito yun. Every year, namimigay po ng biyayang Royal for free. Every single year. Libre po ito. Alright? 2008, ang biyahe po namin Hong Kong. 4 days, 3 nights. Bakit Hong Kong lang? Bago lang naman ang Royal. Sa company mo nga ngayon, hindi ka man lang bigyan ng trip to Jerusalem, eh. Tama o tama? Ano po na ito? Tama? That was 2008. 2009, ang biyahe po namin, Italy, Switzerland, France, and Vatican. All expenses paid. Okay ba yun? Yes. Pag bumabiyahe pa kami, sa airport pa lang ng Manila, VIP na. Ba't ko sinasabing gano'n? Kayo po nag-flight kayo dito. Sigurado pumila kayo dun sa flight number 258 to Dubai. Tama? Pag Royal po iba. Okay? May sarili po kaming gate, may sarili kaming check-in counter. Nakalagay ito, Royal Business Club International Corporated. Kami lang po yan. Wala po naman doon doon! Sabihin mo nga, lupit talaga. Diba? Naranasan ko nasa aeroplano kami. Nag-stabilize yung plane. Patag na, di ba? Sabi, this is your captain speaking. We're not traveling at about 29,000 feet above sea level. Temperature outside is negative 10. Estimated time of arrival is 10 minutes past the hour of 10 local time. Okay? I want to welcome delegates from Royal Business Club International Corporated. Sit back, enjoy, relax, etc. etc. Nung sinabing Royal Business Club, tumaybalay ko eh. Binati tayo. Kapitan niya. Palapakan mo naman yun. Siyempre, di ba? Napansin mo, pag take off, establish sa English yung salita, tapos itatranslate kung ano yung dialect ng destination mo. Tama? Kaya inulit yung sinabi. Royal Business Club. Para naman ako, Royal Business Club eh. Lupit! Ang galing! Diba? At syempre malapit ang airlines namin, pinakamalapit sa buong mundo. Cebu Pacific. May gano'n na ba dito? Meron na no? Meron na, di ba? Meron na. Syempre Emirates kami.
Emirates. 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 Okay. Now, that was 2009. Italy, Switzerland, France, and Vatican. 2010, kapatid. Pakinggan niyo po. 2010, ang biyahe namin 2010, Italy, Switzerland, Italy, France, Germany, Spain, Netherlands, Belgium, Austria, Monaco, Dubai. Lalabang ka ba? Talagang lupet. Tama? Okay? That was 2010. 2011, hindi natuloy. Kasi nagbukas pa ng office dito at sa Taiwan. So, the company was preoccupied. So, yung schedule ng 2011, ikinarga sa 2012. 2012 po, nagpunta po kami saan? Sa Brazil. Yun po ang pinakamalayang pinuntahan ko. Ang stopover, Dubai din. Manila, Dubai, 9 hours. Dubai to Brazil, 15 hours. So that was 24 hours total flying time. Pero pagdating nun, sobrang ganda. Alright? Now, that was March 2012. August 2012, bumalik kami sa Europe. Nagpunta kami sa Netherlands, sa Holland, Amsterdam, Switzerland, France, Germany, etc. Okay ba yan? 2013, saan ang biyahe namin? Noong March 3, nagpunta po kami sa South Africa, sa Cape Town, sa Johannesburg, etc. etc. At nandun po yung isa sa pinakamagandang hotel na natuluyan ko, yung pong The Palace. Doon ginanap yung Miss Universe. Ang ganda. Kaya nirampa ng Miss Universe, rumamba din ako, feeling ko Miss Universe din ako. Tama? Ang ganda ng hotel, sobrang ganda. Doon ako nakakain ng ibang klaseng buffet. Ang buffet kasi naman, pagkain, buha ka, yun ang buffet. Doon ibang klase. Okay? Nakaihaw, tipak-tipak na karne. Diba? Lalapit sa amin, hawak niya. Sabihin sa'yo, kunyari, beef. Pag umakay ka, hiwain ka na, shhh, pap. Diba? May lalapit, crocodile. Serious? Shhh, pap. Zebra. Serious? Deer. Tama? Impala. Iba-iba. Pag sinabing chicken, pwede rin, di ba? Iba-iba. Grabe. Pero ang sarap. Medyo matigas lang yung zebra. Kaya nung kinakalit ko, parang akong tumatakbo eh. Tigas. Pero ang sarap. Nangapit siya ako ito. Papalapag daw, sabi na sa papalapag daw! Di ba? Okay. Now, ano po kami hanggang from March 3 to March 11. So March 11, dumating po kami dito. So ako, personally, I decided to go out, okay, and to meet up with you guys for 2 weeks. Kaya lumabas po ako ng 2 weeks. So may Monday flight ko na po. Kaya kung may mga magbibigay pa sa lubong dyan, pwede naman po. Tumatanggap pa po ako ng donation. Joke lang. Iba yung pinito mo Kenwood kanina para sa akin yun lang. Nakita na. Okay. Now, okay? Now, ngayon, gusto kong makita niyo po yung I just want you to have a glimpse of what transpired during our trip. Ito sa Brazil po, ito sa Brazil. Okay? Maganda po ba? Yes. Pwedeng profile pic, yes or yes? Yes. Akala ko pinakamagandang spot na yan, lalapit pa lang kami. Okay? Lalapit pa lalo, oh. Ito po Argentina, ito Brazil. Nakakita kayo, sabi ko, Lord, paano mo ginawa ito? Lupet. Di ba? Di ba falls? Pap? Tama? Dito, falls na naman. Pap? 200, total of 250 waterfalls yan. Yan po ang #1 waterfalls in the world. Ito po yung Iguazu Falls ng Iguazu, Brazil. Hindi po Niagara, hindi yun. Angel, hindi yun. Ito #1. Wala akong kilalang Pilipinong nakarating dyan, kundi mga royalista lang. Palapang mo naman yan! Diba? Medyo sana po umangge. Tapos po, ito yung mga hotel namin, mga Marriott's, Crown Plaza. Okay, madalas 4-star, 5-star. Madalas po yan, madalas. Pero ito, this was a 3-star hotel. Okay? Ang breakfast doon, sobrang lupit. Breakfast pa lang sobrang lupit. Okay? Laging buffet doon. At this is the world famous Christ Redeemer sa Rio de Janeiro. Sa tuktok ng Corcovado Mountain. Tuktok yan. Okay, kita mo buong Rio de Janeiro dyan. And of course, napunta rin kami sa world famous beach. Ito po yung sikat na Copacabana Beach.
Yung at the Copacabana, yun yun. Siyempre, nagpakuha ko ng picture doon para may idea naman kayo. Copacabana Beach. Siyempre, censored. Wala nang makita ko agad ang lahat-lahat. Diba? Diba medyo, at least meron ka namang suspense. Kaso nga, hindi ko naisip ng konti. Tama naman daw, di ba? O bakit? Ha? Ikaw na lang malaki. Diba? Okay. At syempre, ang dami ko nakilala doon. Tama? Okay, una ko nakilala, si Yoko. Yan. Ganda-ganda. Lupet. Sumunod si Suzette. Ang pangalan mo, na-check ko lang, no? Yung nga lang, masyado nag-aalala yung tatay ni Suzette. Sabi mo, anak ko, susunod si Lady. Yeah, lupet. Ano pangalan mo, ma'am? Shineth. Si Shineth kayo susunod. Tama. Susunod? Late na. Si Mina susunod. At doon sa Christ Redeemer, may namit ako doon dalawang Brazilian. Ang pangalan, Yoko at Suzette. Napacheck ko lang. Yung nga lang ang Brazilian pala, mga babaeng Brazilian, hindi nakokontrol ng sarili. Hindi makapagpigil. Ito nangyari sa Brazil. Wala pang daw sabi. Tingnan mo, masyadong gigil yung dalawang yan. Tingnan mo ta, Ito kamay, ayan o. Ipit o. Ito naman yun ang kamay o. At least yung dalawang kamay ko, kita mo. Ang inaalala ko, nasan yung isang kamay nito. Sabi ko, kaya ko na po sabi ko, gano'n. Tama, hindi makontrol ang sarili. Tama? Ito malupet. Kapag ito malupet. Pagkagaling namin sa Copacabana Beach, punta po kami sa Ipanema. Ano yung Ipanema? Hindi lang alam ko, chinelas. Beach pala yun. At ganda-gandang beach. Tama? At may nakilala ako doon sa Ipanema. Ang pangalan niya, Lady. Matindi to. Gusto ko makilala niya si Lady ng Ipanema, Brazil. Wow! Suave. Sir Art, kilala ko kayo. Alam kong lalaki ka talaga, sir. Tama ba ko, sir? Okay. Alam, kay Minga, kung muna magsasalita, alam ko kung saan ka nakatingin, sir. Lalaki ka eh, tama, sir? Alam ko kung saan ka nakatingin, sir. Nakatingin ka sa nagja-jogging, tama ba? Tama, sir? Siyempre, parang healthy tayo, di ba? Actually, lumapit ako, sabi ko, you're so beautiful, can I have a picture with you? Sabi niya, it's okay, where's your camera? It's here, okay lang, pa, siya, tak, ganun lang, walang arte. Eh kung Pilipina kaya nalapit ako, at yung picture, Bagay? Sigulay. Kaya dapat kapatid, ano tayo, medyo mag-upgrade naman tayo. Tama o tama? Bukas pagbalik niya, gusto ko lang, dito kayo lahat. Pwede ba yung mga pulis na nag-iigutan dyan? Okay, at this point, gusto kong ipakilala sa inyo yung mga taong kumikita sa real. Okay lang ba yun? Yes! Palapag na. Okay. Ano sir? Okay ka ba? Okay. Bago ko magpakita dito ng mga ilang kumikita sa nila, magtatawag ako ng isang tao na kahit bago lang siya dito, kumikita na rin siya. Kahit sasabihin niya lang ano yung nakikita niya in the future, ano yung nangyari before, at ano yung pwedeng mangyari pa sa ating lahat. So palapakan natin yung nag-intro sa akin, Sir Aris Bagami. Palapakan naman tayo! Mic natin, sir. Nasaan ba? Ayan, sige, sir. Again, Sir Aris Bagami, palapak! Ako po, Sir Ariel. Hindi lang narinig sa kabila. Sorry po. Narinig sa kabila. Bago lang po talaga ako. Siguro mga 5 years. Joke lang. 4 months, 5 months na po. Nagsimula po ako sa Real. Nakilala ko siya sa Pilates City Center. Pinento po kanina. Tapos, hindi ko alam kung kaya kong gawin yung Real. Hindi ko talaga alam. From the Philippines, nakilala sa Facebook kami. Hindi ko alam kung ano gawin. Although salesman po ako sa Dubai,
Pero nakita ko na yung probability ng kinikita ko, hindi ko kaya bumili ng bahay, hindi ko kaya bumili ng kotse. Pero ngayon nakikita ko na, kumikita na po ko weekly kasi ginagawa ko talaga siya. Sa 8 hours na tulog ako, 8 hours, pag natulog ka, nag-drive ako eh. 8 hours din ang trabaho ko. Sa another 8 hours, kumukurot po ako doon para sa Royal. Bakit po may naging member sa akin? Kasi marami po akong connections. Pero hindi po, hindi niya talaga yun. Kumukurot po ako doon, tapos siniseryoso ko siya, mahal ako ng training. Sa unang buwan, training, tapos yung mga mentors ko, binigay nila ako ng paano. Tapos nakikita ko na yung mga kinikita ng mga realist dito, unti-unti ko rin na-achieve. Paano? Konting sipag, tsaka mindsetting. Yun yung po pinaka-importante. Sa mga bago po, kapag nag-decide po kayo na gawin itong negosyo ko, i-mindset nyo po na mararating nyo rin doon. Sabi ko sa sarili ko, if they can make it, I can also make it. Yes. Sa mga mentor ko, sabi niya sa akin, success is only over there. All you have to do is take the first step. Yes. Then, you will be one step closer to that success. Yes. Ito po yung ginawa ko. So yun po, kumikita na po siguro mga 1,000 dirhams a week. Okay na po ba? Yes. So, Lord, si Saralian po naging mentor ko, pero marami pa rin. Sa realista po, pag dumadating ako minsan, may mga tumutulong sa akin. Mga sa daddy, yung mga iba pang mga highest earners. Pero sa mga bago po dito, at magsisimula pa lang mag-business, ang iyo po, ang Jose, huwag po kayong matatakot kasi tulungan po ako yan. Hindi po kagaya ng ibang kupanyata na kapag nag-join ka, papabayaan ka na. So, andyan po sinasarariya lahat po ng realista patulong yan. Isa lang po ang piliin natin dito. Pag-gamit ko dito ko, bigyan po sa kanya. Pero pag nagkita kami, royal po pareho piliin na natin. Yes! Sharing lang po, I'm sure in the next few years, pag nagkita-kita tayo, proud po ako sasabihin na first time ko po nag-intro kay Sir Ariel, one day siguro meron na po mag-intro sa akin. Palpakan natin sa Aris Pagani, yes! Now, ito naman po ay from Manila. Actually, ang daming kumikita dito. Yung what is this, yung OIC natin happens to be a good friend of mine, si Sir Roy Colja. And sabi niya sa akin, may mga kumikita rito ng 10,000 dirhams sa linggo, meron may 20,000 dirhams sa linggo. Mga ganun po, merong mga bago, 300 dirhams, 800 dirhams per week, ang sinasabi ko po. Neto po yun. Ito makikita ng mga nasa Philippines. Ngayon, ang papakita ko po ay mga lumang cheque. Okay? Lahat ng cheque po dito ay net of tax. Okay? At ang maganda, listen, should anything happen to us, kasi kinuha tayo ni Lord na matay po tayo. Tama? Okay? Kinuha tayo ni Lord. Yung kinikita natin will be automatically transferred to our beneficiary, 100%. Weekly pa rin, kahit wala tayo sa mundo to, linggo-linggo pa rin ibigay sa family mo. Palabak mo naman yun! Hindi kayang gawin yun ng employer natin dito. Tama? Yung wala tayo, diretso pa rin kita. Tama o tama? Okay. Bakit all basics ang papakita ko? Kasi po, gusto ko makita nyo kung paano tayo magsisimula dito. Ayaw ko na magpakita ng sobrang lalaki. Diba? First, isa siyang estudyante. Third year college student ng St. Paul. 18 years old. Okay ba sa'yo isang linggo? Lahat naman tayo isang linggo eh. Isang linggo ng estudyante ganitong kalaki. Okay lang ba yan? 50,000 pesos. Kaya ang bata-bata niya nagkakosyo, nakakainis nga lang BMW. Ba't ako naiinis? Kasi nung 18 ako, nakasabit ako sa jeep. Siya naka-BMW. Meron ba dito sumabit sa jeep dati, mga lalaki? Meron ba? O, di ba? Ito, naka-BMW. Now, ito naman isang doktor. Kasama ko siya sa every time we travel, no? Okay ba sa'yo isang linggo ng doktor ganito? Kaya hindi na siya nagdo-doktor. Ayaw na. Di ba? Ito, magdo-doktor. So, ito yung binili niya, Z4. Ano po ito? Sa Pilipinas, 6 million to. Dalawa lang ang makakaupo. Napakadamot ng kotse, no? Sobrang damot. Now, ito naman, isang physical therapist. Unang taon pa rin niya, linggo-linggo, dandang libo na agad. Unang taon. Kaya nung unang taon po niya, meron siyang bagong bahay at siyang bagong kotse. Okay po? Kapatid, unang taon pa lang to. Hindi ko alam kung gaano katagal na dito. But I'm telling you now, in your first year with this company, definitely, pwede kang magkaroon ng kotse at saka ng bahay. Palapakan mo naman yan! Sa Royal, buhay mo'y
aasenso. Sa Royal Chat na yayaman tayo. Pag Royal Kabayan ang panalo.